Si Echiro ay isang walang pag-asa na tall-unang lalaki, na gumugugol ng kanyang mga araw sa pagguhit ng anime waifus para sa mga Sugoi fans. Gayunpaman, ang lahat ay nagbabago nang ang isang alien na prinsesa ay bumagsak sa kanyang likod bahay, at sinimulan ang kanyang pakikipagsapalaran na sa wakas ay mahawakan ng isang babae. Nagsimula ang lahat ng masawi ang ama ni Echiro, naiwan siyang mag-aalaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Walang magawa silang nagtanong sa kanya kung ano ang kanilang gagawin, at sinabi sa kanila ng lalaki na siya na ang bahala sa lahat. Makalipas ang ilang buwan, naging mangaka artist si Echiro ngunit hindi sinasadyang nakatulog siya, na nag-aalala sa kanyang deadline. Samantala, ang kanyang pinsan na si Chihiro ay bumisita sa kanyang mga kapatid na sina Maki at Fumiyo, na nagpasya na dalhan siya ng almusal dahil siya ay nagtatrabaho ng husto. Nang mapansin ang stress ni Echiro, iminumungkahi nilang magpahinga siya at umarkila ng isang assistant, ngunit ipinaliwanag niya na mahirap makahanap ng taong kasing galing niya. Sa kabila ng pagiging huli sa schedule, sinabi ni Echiro sa kanyang mga kapatid na kontrolado na niya ang lahat at lalabas sila para kumain ng steak kapag nabayaran na siya. Naalala niya ang pagpanaw ng kanyang ama dahil hindi niya kayang mabuhay sa kabiguan ng kanyang anak na, sa halip na maghanap ng trabaho, ay nagsimulang tumira sa mga bayarin sa manuskrito at sa upa sa gusaling kanyang minana. Kahit ang ating bida ay hindi makabili ng kanyang mga gamit, ngunit pangarap pa rin niyang yumaman upang maipaaral niya ang kanyang mga kapatid sa kolehiyo. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Morikami, na nagpaalam sa kanya na nakahanap na siya ng assistant para sa kanya. Sa oras na iyon, nagpa siya si Maki na hulaan ang kanyang hinaharap gamit ang fortune sticks ngunit umalis nang hindi sinasabi sa kanya. Habang naglalakad siya papunta sa paaralan, sinabi niya kay Chihiro na ang fortune stick ni Echiro ay lumabas na blanko, tulad ng kanyang hindi umiiral na buhay pag-ibig. Samantala, muling tinawagan ni Morikami si Echiro, na ipinaalam sa kanya na maaaring magaling ang assistant at dapat itong bisitahin. Wala pang nakahawak kay Echiro ng kahit isang kamay, kaya agad itong tumakbo at natagpuan itong nag-iisa sa isang parke. Habang siya ay lumingon upang tingnan siya, nakilala ni Echiro ang babae, na nasa sabik, marahil dahil hindi pa siya nakakita ng blonde dati. Tinanong niya kung siya si Momo Tikuko, ngunit nakiusap si Echiro na huwag gamitin ang kanyang pangalan ng may akda sa publiko. Ayaw niyang malaman ng mga kaklase ni Maki na ang kanyang kapatid ay isang tol-unan, na gumuguhit ng mga manggaka para mabuhay kaya naman mas gusto siyang tawagin sa kanyang tunay na pangalan sa publiko. Humingi ng paumanhin ang ginang para sa kalituhan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Shori, na inihayag na siya ay magtatrabaho bilang kanyang assistant simula ngayon. Si Echiro ay huli na sa schedule kaya't hiniling niya sa kanya na magtrabaho kaagad. Dinala niya siya sa kanyang lugar, at humingi siya ng paumanhin para sa pagmamadali at ipinaliwanag ang sitwasyon, na ibinigay sa kanya ang lahat ng kinakailangang kagamitan upang makapagsimula. Iminumungkahi niya na magpalit siya sa isang bagay na mas komportable, ngunit sinabi ni Shori na hindi ito isyo dahil palagi siyang nakadamit bilang isang cosplayer na Wednesday Addams. Sa kabila nito, binibigyan siya ni Echiro ng hoodie para hindi madumihan ang kanyang damit. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na gumuhit ng mga borders sa background, at pinahanga siya ni Shori sa kanyang bilis at maayos na mga resulta. Ipinapalagay nito na siya ay isang veterana sa trabaho, ngunit nabigla siyang malaman na ito ang unang pagkakataon na siya ay kumuha ng trabahong ganito. Inihayag niya na natutunan niya ang lahat kamakailan gamit ang isang libro, kaya binigyan siya ni Echiro ng isang pahina upang makita kung ano ang magagawa niya. Nang makita ang mga resulta, gumaan ang loob ni Echiro dahil hindi lamang siya mabilis, ngunit napakahusay din, na nangangahulugan na maaari niyang matugunan ang deadline. Sa sandaling iyon, ang magkapatid ay umuwi at nakita si Shori, na pinuri na siya ay mukhang isang prinsesa sa isang fairy tale. Ipinakilala sila ni Echiro sa isa't isa, at kumilos si Maki na parang nakagawa lang siya ng isang krimen sa digmaan dahil ipinagbabawal ng langit ang isang cute na babae na mapagod. Pagkatapos ay binibigyan niya si Shori ng 10 minutong pahinga para maipakita niya ito sa paligid ng gusali. Ipinakita muna niya sa kanya ang mga sosyal na apartment na inookupahan ng isang manikurista, isang manggagawa sa opisina, kanilang pinsan na si Chihiro, at iba pa. Susunod, dinala niya siya sa communal kitchen, na isang hangout spot para sa lahat ng tol-unang loner. Ipinakita rin niya sa kanya ang bakanteng kwarto na ginagamit ng mga assistant para mag-overnight na nagpa siya si Shori na gamitin para sa kanyang sarili.
Nang maglaon nang dumating si Ichiro para sa tanghalian, nalaman niyang pinili na nitong kumain sa bakanteng silid mag-isa. Pagkatapos ng tanghalian, patuloy na nagtatrabaho ang dalawa hanggang sa gabi hanggang sa magpasya si Ichiro na magtimpla siya ng tsaa. Gayunpaman, iginiit ni Shori na dapat siya ang gumagawa ng bagay na ito ayon sa kanyang mga tungkulin bilang assistant. Habang nandoon siya, sinabi sa kanya ni Maki na kinailangang gampanan ni Ichiro ang tungkulin ng breadwinner nang masawi ang kanilang ama, kaya palagi siyang nag-aalangan na humingi ng tulong sa iba. Pagkatapos bumalik ang magkapatid sa kanilang silid, dinala ni Shori ang tsaa kay Ichiro, at sinabihan siya ng ating bida na magpahinga. Gayunpaman, nagpa siya si Shori na magpatuloy sa pagtatrabaho at sinabi kay Ichiro ang higit patungkol sa kanyang sarili. Inihayag niya na siya ay 19 na taong gulang, at nagsimula lamang magbasa ng manga noong nakaraang taon mula sa koleksyon ng kanyang lola. Doon, natagpuan niya ang isang manga na ginawa ni Ichiro at napagkamalan ang kanyang kakaibang gawa bilang isang bagong anyo ng pag-ibig at pagmamahal. Para sa susunod na 2 araw, ang dalawa sa kanila ay patuloy na nagtatrabaho sa manga hanggang sa ito ay malapit ng matapos. Hiniling ni Ichiro kay Shori na magpahinga, na sinasabing kaya niyang gawin ang natitira sa kanyang sarili. Gayunpaman, nang malaman niya na isang buong pahina ang nawawala sa file, sinimulan niyang tingnan ang buong silid na nagpapanik. Sa kalaunan, nakita niya ito sa ilalim ng mesa ngunit napagtanto na iginuhit lamang niya ang pangunahing sketch bago ito nahiwalay sa file. Nag-aalok si Shori na tumulong, ngunit tumanggi si Ichiro, iginiit na kung sino man ang mag-aayos ng kalat na ito, siya dapat ang gumawa nito. Gayunpaman, sa pag-uubos ng oras, pinilit ni Shori na tumulong at hinihimok siyang tanggapin ang kanyang suporta. Sa pamamagitan nito, ang dalawa ay nagtatrabaho ng isang buong gabi at tinatapos ang pahina bago ang deadline. Sa sandaling matapos sila, nakatulog si Shori sa lugar habang si Ichiro ay bumangon upang ipadala ang mga papeles. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang bagay na lumalabas sa likod ni Shori at ipinapalagay na ito ay isang drawing pen. Kapag sinubukan niyang bunutin ito, pakiramdam niya ay lumulutang siya sa kalawakan, para lamang kay Shori na galit na hinawakan ang kanyang kwelyo at ipaliwanag na ang kanyang ginawa ay nagbigkis ng mga tadhana. Idinagdag niya na ang paghawak sa kanyang stinger ay pinahihintulutan lamang sa pagitan ng mga taong may asawa, at labis siyang nadismaya dahil naisip niya sa kanya na isang taong hindi sasamantalahin ang isang natutulog na babae. Gayunpaman, sinabihan siya ni Ichiro na huminto sa pagiging isang ilusyonada, at iginuhit ang kanyang nakita, na nagpaunawa sa kanya na sinusubukan niyang pigilan siyang masaktan. Pagkatapos nilang humingi ng tawad sa isa't isa, naniniwala na siya na isang pagkakamali ang hinawakan siya nito dahil ngayon lang sila nagkakilala. Iniisip naman ni Ichiro na kahit na ang maikling panahong magkasama ay sapat na upang makitang masipag at tapat ito, kaya hindi niya matatawag na pagkakamali ang kanilang pagtatagpo. Napagtatanto na ang pisikal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga taong nagtitiwala sa isa't isa ay maaaring maging maganda, sinabi ni Shori na hindi niya hinahangad ang isang kasal dahil sa isang pagkakamali at mas gusto niya ang isang tunay na koneksyon. Nang sabihin ni Ichiro na ito ay masyadong mabilis at dapat nilang mas makilala ang isa't isa, ibinunyag niya na matagal na niyang sinusubaybayan ang kanyang trabaho at naiintindihan niya kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginagawa niya dito. Siya talaga ang #1 fangirl niya. Ngunit upang maiwasang gawing isang awkward ito, sumasang-ayon silang panatilihin ito bilang magkaibigan lamang sa ngayon. Pagkatapos ay ipinahayag niya na siya ang prinsesa ng mga taong bituin, na gumala sa planetang ito mula sa kalawakan. Ayon sa mga kaugalian ng kanyang mga tao, ang isang pagsasama ng mag-asawa ay dapat na mabuo sa isa na nauugnay sa kanilang mga stingers. Sa kabila nito, nakatakda siyang pakasalan ang pinili ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, nang magsimula siyang magbasa ng manga, ipinakilala siya sa konsepto ng pag-ibig at umalis sa isla. Ngayon, gusto niyang mahalin siya ni Ichiro, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na hindi ito gumagana sa ganitong paraan. Sinabi niya sa kanya na huwag pilitin ang sarili sa relasyong ito, ngunit ipinahayag ni Shori na pinagbuklod na sila ng tadhana. Sakto namang tumunog ang pinto, nagligtas kay Ichiro sa pagkabalisa sa awkward na sandaling iyon. Nang maglaon, ipinakita niya ang kanyang trabaho kay Morikami, na nagbigay sa kanya ng berdeng ilaw, na nagpapahintulot sa kanya na makahinga ng maluwag. Bago siya umalis, hiniling niya kay Ichiro na ipakita sa kanya ang ilang mga kulay na pahina sa susunod na pagkakataon, na talagang nagpapasabik sa kanya.
Samantala, si Shori ay nasa kanyang kama, iniisip kung paanong ang distansyang ito sa kanyang mga tao ay magpapahina sa ugnayan sa pagitan nila. Kinabukasan, pinag-uusapan ni Namaki at Fumiyo ang barbecue ngayong gabi nang magpakita si Shori at magpakilala kay Chihiro. Nag-aalok siya na magluto ng kanyang almusal, ngunit sinabi ni Shori na kailangan niyang umalis para asikasuhin muna ang ilang bagay. Maya-maya, tumungo si Maki sa kwarto ni Echiro para gisingin siya, at nakita niya itong nakalugmok sa mesa. Habang inilalagay nila sa kanya ang isang kumot, nakatanggap si Echiro ng text mula kay Shori na humihingi ng kanyang bayad. Gayunpaman, tumugon si Fumiyo sa ngalan niya, na ipinaalam sa kanya na si Echiro ay nagkasakit. Kasunod nito, si Fumiyo at Maki ay lumukso kay Echiro na parang mga demonyo, sinusubukang magbahagi ng sumpa, na iniwan siyang nagmamakaawa kay Chihiro na paalisin ang mga bata na ito. Nang maglaon, habang iniisip ni Echiro kung ano ang ginagawa ni Shori, bumukas ang pinto, at binanggit niyang may sakit siya dahil sa kanyang impluensya. Ipinaliwanag ni Shori na ang pisikal na distansya sa pagitan nila ang naging sanhi ng kondisyong ito, at ang tanging paraan upang ayusin ito ay kung mananatili silang malapit sa isa't isa. Idinagdag niya na ito ay isang proteksyon na hakbang, na ginawa ng mahusay na bituin upang matiyak na ang mga prinsesa ay ligtas at hindi makuha ng ibang lalaki. Humihingi din siya ng tawad kay Echiro, na sinasabing hindi niya intensyon na ilagay siya sa ganoong problema habang humiga ito sa tabi niya, na awkward na nakatitig sa mga mata nito. Binanggit niya si Maki na nagsasabi sa kanya na talagang ayaw ni Echiro na magtrabaho sa larangang ito, at ginagawa lamang ito upang suportahan sila. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Echiro na kahit na ang pangunahing dahilan ay pera pa rin, talagang natutuwa siya sa kanyang trabaho, na napakabihira sa mundong ito. Sa sandaling iyon, napansin ni Shori ang isang libro sa kanyang tabi, at ipinaliwanag ni Echiro na naglalaman ito ng ilang mga kulay na sketch na kanyang pinagsasanay. Matapos itong tignan, pinipili ni Shori ang pinakagusto niya. Nagpasya si Echiro na gawin ito ng higit pa, gayunpaman, wala pa rin siya sa pinakamagandang forma, kaya humihingi siya ng magandang sesyon para gumaan ang pakiramdam niya. Sa huli, pumayag siyang humawak sa kamay at kaagad siyang nakaramdam ng init at kaganhawahan, na nagpapaunawa sa kanya na nagsasabi ng totoo si Shori sa lahat ng panahon. Maya-maya, nagising si Echiro na bumuti ang pakiramdam, at niyakap siya ni Fumiyo dahil masaya siyang makita siyang nasa mabuting kalusugan. Pagkatapos ay nakita ni Echiro si Shori sa labas na nagpa siya na magrente ng isang silid sa gusali upang manatiling malapit sila sa isa't isa. Kinabukasan, lumipat siya sa kanyang bagong silid, at napansin ni Echiro na kakaunti lang ang dala niyang gamit. Nang maglaon, habang tinatanggal ni Echiro ang mga damo sa kanyang hardin, muling sumama si Shori sa kanya at nagtanong kung nag-iisip siya ng annulment sa kanilang engagement. Kapag sinabi ni Echiro na oo, sinabi niya na ipapatinggan niya ito sa mga taga-isla niya. Pagkatapos niyang tapusin ang pagbunot ng damo, ipinahayag niya na kailangan niyang mamili at hiniling kay Echiro na sumama sa kanya. Ang dalawa ay tumungo sa mall kung saan sinubukan ni Shori ang iba't ibang mga damit na lahat ay mukhang pang-cosplayer na Wednesday Addams. Sa kalaunan, napunta siya sa isang damit na mukhang uniforme sa paaralan ngunit nag-aalala na magiging kakaiba ito sa publiko. Gayunpaman, hinimok siya ni Echiro na bilhin ito kung gusto niya ito, kaya nagpa siya siyang kunin ito. Kasunod nito, nagtungo sila sa seksyon ng libro kung saan nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanila. Nilaibat niya ang buong seksyon, at bumili ng isang bungkus ng mga libro bago tumungo sa malapit na food joint. Doon, nag-order sila ng custard pudding, at nagdarasal si Shori sa mga star people bago kumain. Ibinunyag niya na isang karaniwang kasanayan ang makipag-ugnayan sa kanyang mga tao, ngunit dahil napakalayo nila, wala siyang natatanggap na anumang tugon. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Echiro ang isang website na may kaugnayan sa mga paglilibot, at nakakita ng isang kwento tungkol sa mga bata ng isla. Isang araw, nakita ng isang batang babae ang isang falling star na bumagsak sa kalapit na kagubatan at nagpunta upang suriin ito. Natagpuan niya ang bituin na umiiyak at naunawaan ang damdamin nito. Dahil sa mahiwagang uri ng mga luha, ibinahagi ng batang babae ang mga luha sa maraming iba pang mga bata, na lahat ay nakakaunawa sa damdamin ng bituin. Sa bawat pagpatak ng luha, lumiliit ang bituin at tuluyang naglaho, ngunit ngayon ay namumuhay ng masaya sa puso ng mga batang nagawang unawain ang nararamdaman nito.
Inihayag ni Shori na isa talaga itong kwento ng kanyang mga tao, na pinasimple para sa mga bata. Sa katotohanan, isang bulalakaw ang tumama sa isla at nagdala ng ilang mikroorganismo kasama nito. Inihayag pa niya na ang kanyang lola ang babae sa kwento, na itinuturing na unang star child. Bihira niya itong makausap noong bata pa siya, ngunit noong naluklok ang kanyang ina isang taon na ang nakakaraan, doon na nagkasalamuha sina Shori at ang kanyang lola. Ang kanyang lola ay nasawi kamakailan, kaya nagpa siya si Shori na umalis upang tuklasin ang mundo sa labas. Pagkatapos ay binanggit niya ang annulment, na nagpapaliwanag na talagang mahal niya ito sa kabila ng kanyang kahindak-hindak na hitsura nito, ngunit ayaw niyang mag-base ang kanyang kasal sa isang aksidente. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang magsimula sa simula, at magkaroon ng tunay na koneksyon kay Echiro. Ipinaliwanag ng ating bida na kung magpapatuloy sila sa annulment, hindi na niya kailangang ituloy ang paghabol sa kanya dahil may mga mas better na lalaki sa labas, ngunit naantala ng isang pagbahing. Pagbalik mula sa banyo, nakita niya si Shori na may kausap na dalawang lalaki na kumikilos tulad ng mga eksperto sa manga, umaasa na makakakuha sila ng autoridad sa kanyang hindi pa natukoy na teritoryo. Ayaw ni Echiro na mahirapan siya at hinawakan ang kamay niya para makaalis sila. Gayunpaman, nakakaramdam siya ng kakaibang madilim na aura na nagiging sanhi ng pagdurugo niya mula sa ilong. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Shori na ito ay isa pang proteksyon na hakbang na pumipigil sa mga tao na gumawa ng malakas na pakikipag-ugnayan sa kanya. Ipinaliwanag ni Echiro na sinusubukan lamang niyang pigilan ang mga lalaki na mapalapit sa kanya, ngunit hindi niya naisip na ang mga lalaki ay napakadesperado para sa ilang sesyon. Sa pag-aakalang sinusubukan ni Echiro na gumamit ng puwersa sa kanya, sa huli ay nasaktan niya ito at ngayon ay naniniwala na ito ay pinakamahusay na bumalik na lang siya sa isla. Gayunpaman, ipinaliwanag sa kanya ni Echiro na natuto lang siyang gumuhit dahil hilig niya ito, kaya dapat manatili siya at ipagpatuloy ito. Naantig si Shori sa kanyang kabaitan at nagpapasalamat sa kanya sa pagbibigay sa kanya ng Kailan-awan. Pag-uwi nila, nalaman ni Maki at ng iba pa na sila ay namili, na ikinagulat nila. Nang ipahayag ni Shori na gusto nila ni Echiro na gumugol ng mas maraming oras na magkasama upang mas makilala nila ang isa't isa, nagulat ang mga ito, na nagtataka kung paano nakuha ng unang bida na ito ang isang napakagandang babae. Nang sumunod na araw, si Shori ay binigyang inspirasyon ng isang manga na naglalarawan sa kwento ng isang batang lalaki, na tumangging sumuko at muling nakipagkita sa kanyang master pagkatapos ng mahabang panahon. Habang nagising siya na pagod, ipinaliwanag niya kay Echiro na napuyat siya buong gabi sa pagbabasa ng 15-volume ng manga na pinangalanang Lion Fist. Nadurog ang puso niya nang masawi ang master sa Volume 1, ngunit ang makita siyang bumalik sa kalaunan ay nagpainit sa kanyang puso. Siya at si Echiro ay nagbubuklod sa maganda at matinding ugnayan sa pagitan ng isang master at isang mag-aaral, sa paniniwalang ang lahat ng distansya sa pagitan nila ay kung bakit mas malakas ang bida. Sa talang iyon, nagpa siya si Echiro na subukang maging malayo kay Shori upang malaman kung gaano sila kalayo sa isa't isa nang hindi siya nagkakasakit. Dalawang istasyon ang hiwalay sa kanya ni Shori noong nakaraan, kaya sa pagkakataong ito, hiniling niya sa kanya na isang istasyon lang ang pagitan para makita kung may pagbabago ba ito. Sa sandaling marating ni Shori ang istasyon at pumasok sa tren, agad na nagkasakit si Echiro sa paniniwalang ito ay dahil sa layo. Sa totoo lang, hindi komportable si Shori sa karamihan, na siyang nakaapekto kay Echiro. Naawa si Shori dahil kahit ang kanyang mental state ay maaaring masaktan, ngunit natutuwa ang lalaki dahil ngayon ay alam niyang maaari silang maging isang istasyon ang layo nang hindi siya nagkakasakit. Susunod, nagpa siya silang subukan ang paggawa ng pisikal na contact na nagpadugo sa kanyang noong huling pagkakataon. Sinabi niya na may ilang mga bagay na hindi niya gusto, at nagpapakita ng isang imahe ng isang kontrabida na sinasaktan ang bida upang ipaliwanag kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang romance na manga, at ipinakita sa kanya ang isang eksena ng isang lalaki na nililigawan ang isang babae at tinakpan ang kanyang mga mata. Sa tingin niya ay cute ito at gustong subukan kasama siya, na talagang kinakabahan siya. Kasunod nito, nakita ni Shori ang isang panel ng isang lalaki na nanliligaw sa isang babae sa pamamagitan ng dahan-daang paghila sa kanyang buhok at ginagawa ito sa kanya. Sa parehong pagkakataon, walang kakaibang reaksyon ang katawan ni Echiro, hindi katulad ng bagay sa kanyang pantalon. Kaya, nagpa siya siyang subukan ang isang bagay na medyo mas matindi.
Napaatras siya sa isang pader at hiniling kay Ichiro na ay lapit ang mukha nito sa kanya. Ngunit nang siya ay nasa pose, sina Maki at Fumio ay pumasok sa kanyang silid nang hindi kumakatok. Bago sila mag-isip ng kahit ano, humakbang si Shori at ipinaliwanag na tinutulungan lang siya nito sa isang eksperimento, na nag-udyok sa kanila na umalis kaagad. Pagkatapos, hiniling niya kay Shori na magpahinga mula sa kanilang mga kalokohan at isulat ang mga bagay na talagang gusto niya. Nang maglaon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Morikami at ipinapalagay na gusto niyang talakayin ang balangkas, at ang kulay ng mga magaspang na sketch na ipinadala niya ngayong umaga. Pinupuri ni Morikami ang kanyang estilo ng sining at ang kanyang pagpili ng mga ekspresyon, gayunpaman, may iba pa siyang gustong talakayin. Lumalabas, ang mga tao ay talagang nanginginig sa mga eksena ng labanan, ngunit ngayon ay nais ni Morikami na ilipat niya ang kanyang focus sa pangunahing kwento ng pag-ibig. Dahil dito, bumagsak ang mukha ni Ichiro sa mesa, kaya nagsimula siyang gumawa ng mga gawain upang maiwasan ang trabaho. Pansamantala, nasa kwarto niya si Shori na gumagawa ng listahan ng lahat ng bagay na gusto niyang subukan. Nang maglaon, nakita niya si Ichiro na naglilinis ng mga bintana, at sinabi sa kanya na ang unang bagay sa kanyang listahan ay ang ipakilala ang sarili sa mga kapitbahay, at isa si Ichiro sa kanila. Pinasalamatan niya ito para sa lahat ng nagawa niya, at hiniling sa kanya na pumili ng isang bagay na gusto niya para sa tambak ng regalo. Matapos kunin ni Ichiro ang isang basahan upang palitan ito ng luma, umalis siya upang makipagkita sa iba pang mga kapitbahay ngunit nalaman niyang walang tao sa bahay. Sinabi ni Ichiro na hindi na talaga binabati ng mga tao ang kanilang mga kapitbahay, ngunit karaniwan na itong ginagawa sa tinubuang bayan ni Shori, kaya talagang gusto niyang gawin ito. Dahil ayaw ng mga tao na makipag-ugnayan, iminumungkahi ni Ichiro na sumulat siya sa kanila at iwanan ang mga regalo sa mailbox. Sa gabi, nang umuwi si Chihiro, ipinakilala ni Shori ang kanyang sarili ng maayos at inalok siyang pumili ng regalo mula sa pile. Pinili ni Chihiro ang panglinis, kaya ibinigay sa kanya ni Shori ang kahon na may kalakip na sulat. Pagkatapos ay ibinunyag niya na wala pang nakauwi, kaya iiwan na lang niya ang natitira sa mga mail slot na nangangahulugang hindi nila mapipili ang mga reg along gusto nila. Nagpa siya si Chihiro na tumulong at ipinahayag na talagang gusto ni Soba ang pagkain, mas gusto naman ni Anami ang anumang bagay maliban sa pagkain, at si Manaki ay magiging masaya sa halos anumang bagay. Si Marikar ay masyadong mapili sa mga bagay-bagay, kaya pinayuhan niya itong huwag bigyan siya ng panglinis. Sa sandaling iyon, pumasok si Ichiro, at binigyan siya ni Shori ng isang liham na nagpapasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya sa mga pagpapakilala. Nang maglaon, binasa ni Ichiro ang liham at napagtanto na ang presensya ni Shori ay maaaring magsimula ng isang gulo, kaya nangako siyang magpanggap na bodyguard para sa kapakanan ng publiko. Kinabukasan, sa pagpasok ni Shori sa kusina, hiniling ni Ichiro sa kanya na tingnan ang whiteboard kung saan ang lahat ng mga residente ay nagsulat ng pasasalamat sa kanya, na nagpapasaya sa kanya. Nang maglaon, nahihirapan si Ichiro sa pagsulat ng balangkas, kaya nagpa siya sina Maki at Shori na pasayahin siya, sa pag-aakalang makakatulong ito. Sa sandaling iyon, narinig ni Maki ang doorbell at nasa sabik siyang makita ang isang kaibigan na nagdadala sa kanya ng pagkain. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ma'am Oka, at ipinahayag na dati siyang nakatira sa gusaling ito noong nakaraan. Habang nagtitipon sila upang kumain ng pie, ipinahayag ni Maki na si Ma'am Oka at Ichiro ay magkaibigan noong bata pa, ngunit ngayon ay kasal na siya kay Morikami, na editor ni Ichiro. Ipinakilala ni Ichiro si Shori bilang kanyang bagong assistant, at ipinahayag ni Ma'am Oka na isa rin siyang mangaka. Nang malaman niyang si Ma'am Oka ang lumikha ng Lion Fist, nagsimula siyang mag-fangirl at nakiusap na pirmahan niya ang kanyang kopya. Tinanong nila kung ano ang ginagawa ngayon ni Shori, at ibinunyag niya na nakagawa lang siya ng basic sketch at hindi pa nakakasulat ng plot. Gusto rin niyang magtrabaho para kay Ma'am Oka, ngunit malungkot dahil tinatanggap lamang ni Ma'am Oka ang digital na trabaho, isang bagay na wala siyang karanasan. Nang makita siyang nawalan ng pag-asa, nag-aalok si Ma'am Oka na bigyan siya ng dagdag na tablet para makapagsimula siyang magsanay. Ibinunyag din niya na si Ichiro ang dating assistant niya, at idinagdag ni Maki na si Ma'am Oka ang nagpahilig sa kanyang kapatid na maging otako. Nang maglaon nang paalis na si Ma'am Oka, ipinahayag niya na pumunta lamang siya rito dahil gusto ni Maki na pasayahin niya si Ichiro.
Nalaman din nila na ang pen name ni Echiro, Momotikuko, ay halo-halong bersyon lamang ng aktwal na pangalan ni Momoka, na nagpapakita lamang kung gaano siya nakatulong sa kanya noon. Pagkatapos niyang umalis, sa wakas ay nagsimulang magtrabaho si Echiro, na sana ay magkaroon siya ng kumpiyansa at kakayahan na maging katulad niya. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang sakit sa kanyang katawan at agad na tiningnan si Shori para masiguradong okay na ang pakiramdam nito. Pagbukas ni Shori ng pinto, halata sa ekspresyon niya na may something. Ibinunyag niya na kahit na si Momoka ay isang kamanghamanghang tao, talagang nalulungkot siya dahil alam niyang mayroon siyang espesyal na lugar sa puso ni Echiro. Sinabi ni Echiro na kaibigan lang siya na may asawa na kaya walang dapat ikabahala. Sa pagmumuni-muni sa kanyang damdamin, inamin ni Shori na nagseselos lang siya at napagtanto na maaaring nagkaroon siya ng damdamin para kay Echiro. Bago pa maibuka ni Echiro ang kanyang bibig, pinasara niya ito, sinabihan siyang i-zip ito para maisip niya ang kanyang mga love delusions. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa kanyang silid, na naging masaya, iniwan si Echiro na naguguluhan at nalilito. Kinabukasan, nagising si Echiro sa kanyang upuan, gulat na gulat pa rin sa mga pangyayari kagabi. Sa sandaling iyon, pumasok sina Maki at Fumiyo sa kanyang silid at tinanong kung maaari silang pumunta sa zoo ngayon. Pumayag si Echiro na dalhin sila upang makita ang kanilang mga ninuno, sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya na malampasan ang writer's block. Super excited na pumunta ang magkapatid, pero nasesire ang plano nila kapag umuulan ng malakas. Iginiit ni Echiro na kumuha sila ng tanghalian, ngunit si Maki, bilang ang tanging responsable sa pamilya, ay nagpasya na kanselahin ang plano, na nauunawaan na si Echiro ay may maraming trabaho na dapat gawin. Bumalik si Echiro sa kanyang silid at nagsimulang magtrabaho, naaalala ang payo ni Morikami na ilipat ang kanyang pagtuon sa mas romantikong mga elemento ng kwento. Gayunpaman, si Echiro ay may emosyonal na katalinuhan ng isang fangirl ng SB19, at hindi makapag-isip kung ano ang isusulat sa ibabaw ng kanyang kasalukuyang dilema. Hindi niya maalis sa kanyang isipan si Shori, na nagpapalawless sa mga bagay. Samantala, si Shori ay nasa kanyang silid, nalulungkot sa katotohanang hindi siya makakapunta sa silid-aklatan dahil sa ulan. Naghihintay pa rin siyang makuha ang tablet na iyon mula kay Momoka, ngunit hanggang doon, nagpasya siyang mag-scribble sa papel. Hindi man lang niya namamalayan, nakagawa siya ng sketch ni Echiro at nakaramdam siya ng hiya. Ang kanyang silid ay halos puno ng drawing ni Echiro, at kahit na iniisip niya na ito ay pag-ibig, ito ay mas mukhang isang sakit sa pag-iisip. Naaalala niya ang lahat ng mga sandali na kasama niya ito hanggang ngayon at napahiya siya, napagtantong sinabi niya ang ilang mabibigat na bagay kay Echiro nang hindi niya namamalayan. Nasabi na niya rito ang kanyang nararamdaman, na iba sa mga love story na binabasa niya lately. Sa lahat ng nangyayari sa kanyang ulo, siya ay karaniwang isang parang pampagulo sa paligid ni Echiro at hindi man lang alam kung paano kumilos. Samantala, nagpasya si Echiro na magpahinga sa trabaho at suriin ang kanyang mga kapatid. Paglabas niya sa kanyang silid, nadatnan niya si Shori na nanunood sa kanila na naglalaro sa kanilang mga telepono, at ipinaliwanag ni Echiro na nalulungkot sila dahil kinailangan nilang kanselahin ang plano ngayong araw. Dahil walang magawa si Shori, nagpasya siyang makipaglaro sa kanila para pasayahin sila. Pinasalamatan niya ito sa tulong at nangakong sasamahan niya sila kapag natapos na niya ang kanyang trabaho. Pagkatapos ay bumalik si Echiro sa kanyang silid, at huminga ng malalim dahil nagkukunwari siyang hindi nangyari ang kahapon. Si Shori mismo ay labis na kinakabahan, at normal lang ang kinikilos sa paligid niya para hindi maging awkward ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ay inalis niya ito at nagnanais na sumama sa mga bata, na naglalaro ng ilang fortune card na ginawa ni Echiro para sa kanila. Habang sumasali siya kay Maki, ang mga selula ng utak ni Echiro ay tumatakbo sa isang marathon habang nagsusulat siya ng nakakaantig na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawang karakter ng kanyang manga. Kapag siya ay tapos na, siya ay sumali sa iba sa lounge upang makita lamang silang lahat sa isang malungkot na mood. Ipinahayag ni Shori na dapat siyang pumili ng card mula sa pile ngunit napunit ito nang bunutin niya ito. Nagkunwaring okay lang si Maki, na sinasabing napunit na ang card bago pa man niya ito kinuha. Si Echiro, na napagtatanto na ito ang mga parehong card na ginawa niya para sa kanila taon na ang nakalipas, nag-aalok na gumawa ng bagong deck ngunit sinabi ni Maki na hindi na kailangan.
Nang mapansin na itinatago niya ang kanyang tunay na nararamdaman, hiniling ni Shori kay Maki ang kanyang paboritong manghuhuli at nangakong kukuha siya ng kopya para sa kanya kahit na sinabi sa kanya ni Maki na huwag. Kumuha ng payong si Shori at nagtungo sa library, na labis niyang ikinagulat. Nang sabihin ni Echiro kay Maki na ginawa niya ito upang lumiwanag ang kanyang araw, naging masaya si Maki at sabik na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Gayunpaman, nag-aalala si Echiro tungkol sa kanya, kaya hiniling niya sa kanya na sundan siya at siguraduhing makabalik siya ng ligtas. Nakatagpo ni Echiro si Shori sa kalagitnaan at napagtanto niyang nakalimutan niyang manghiram ng libro para sa kanyang sarili, kahit na iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagpunta sa library. Siya ay nag-aalala dahil siya ay karaniwang maingat ngunit tinatawanan ito, at ang dalawa ay naglalakad pa uwi. Nang maglaon, binasa ni Maki ang libro at hiniling kay Echiro na iguhit ang kanyang mga partikular na card na gusto niya. Habang gumagawa sa trabaho si Echiro, pareho silang nanonood ng may pagkamangha, at maging si Shori ay nakiisa upang pahalagahan ang kanyang trabaho. Nagboluntaryo siyang gumuhit ng mga borderline, at sa kanyang sama-samang pagsisikap, nagagawa nilang gumuhit ng bagong deck para kay Maki. Tuwang-tuwa si Maki na subukan ang mga ito, at nadagdagan na niya ang kanyang kaligayahan sa pamamagitan ng paggawa ng pansamantalang stall at pagbibihis sa kanya bilang isang cute na munting manghuhuli. Gayunpaman, napahiya si Maki at sinabing ayaw niyang maging isang tunay na manghuhuli dahil si Echiro ay nagsusumikap na mapag-aral siya sa kolehiyo. Napansin ni Echiro ang kanyang kawalan ng pag-asa, at sinabing hindi niya ito pipilitin na gawin ang isang bagay na hindi niya gusto. Kaya, kung gusto niyang maging isang tunay na manghuhuli, dapat niyang gawin ito. Pagkatapos ng paghihikayat mula sa kanyang kapatid, nakaramdam ng kaunting kumpiyansa si Maki at nagsimulang makipaglaro kay Fumio. Nagpapasalamat si Echiro kay Shori para sa moral at emosyonal na suporta, at hindi maiwasan ni Shori na humanga kung gaano siya kasuporta sa lahat. Nang gabing iyon, nag-iwan si Echiro ng isang tala sa sulok na nagsasabi ng kapalaran, na humihiling sa mga crew ng paglilinis na hayaan itong manatili doon sa loob ng ilang araw. Habang iniilawan niya ang silid na may planetarium, sinamahan siya ni Shori, at nagpasya silang pag-usapan ang nangyari kahapon. Sabi ni Echiro na hanggat gusto niyang magkaroon ng sesyon sa kanya, hindi siya pwedeng makipagrelasyon dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang mga kapatid. Kapag sinabi niyang gusto pa niya ang annulment, ang kanyang katawan ay nagsisimulang magpakita ng mga negatibong epekto. Nakiusap si Shori sa kanya na huminto, ngunit iginiit niya na kailangan niyang maging tapat sa kanya tungkol sa kanyang nararamdaman. Sinabi niya na ang pakikipag-date sa isang tao sa puntong ito ng buhay ay parang isang pasanin, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagsimula siyang magkaroon ng damdamin para sa kanya at nais na lumabas kasama niya. Tuwang-tuwa si Shori kaya halos nahimatay siya, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa hinaharap dahil malalaman nila ang mga bagay-bagay sa daan. Ang susunod na araw ay maaraw, kaya't inihanda ni Maki ang lahat para sa kanilang paglalakbay sa zoo. Nang maglaon, napansin ni Echiro si Fumio na nag-iimpake ng Zoopedia at sinabihan siyang iwanan ito sa bahay dahil mabigat ito. Binibigyan siya ni Maki ng mas maliit para hindi na niya kailangang dalhin ang bigat. Sa sandaling iyon, nagpakita si Shori sa lounge at hiniling siya ni Maki na sumama sa kanila sa zoo. Lumapit si Echiro, sinabi sa kanya na malapit lang ang zoo at dapat siyang sumama. Gayunpaman, pareho silang nalilito sa pag-alala sa mga kaganapan kagabi, na nangangahulugang ito ang kanilang unang opisyal na date na magkasama. Habang nag-iimpake si Shori ng tanghalian para sa sarili, napagtanto ni Echiro na kailangan niyang sabihin sa kanyang mga kapatid ang tungkol sa kanila ngunit tila hindi mahanap ang mga salita para dito. Nang maglaon, naglakad-lakad ang grupo sa zoo, kumukuha ng larawan para i-post sa social media para ma-flex nila na nakapasayaw sila sa lugar na ito. Kumuha rin sila ng larawan ng mapa, at iminungkahi ni Maki na bumili muna ng mga tiket para sa mga panda. Napagpasyahan din nilang bisitahin ang petang zoo at tingnan ang mga giraffe, at si Shori ay nanunood lamang mula sa gilid na pinupuri ang kanyang diskarte. Tinanong ni Maki kung nakapunta na ba siya sa zoo, at sinabi ni Shori na hindi na niya kailangan dahil napakaraming hayop sa isla niya. Pagkatapos ay lumibot ang grupo upang makita ang iba't ibang mga hayop, at sa wakas ay napagtanto ni Shori kung bakit ang bawat slice of life na anime ay may zoo-themed na episode. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang mag-asawa na magkahawak kamay at naisip niya na dapat niya rin itong subukan.
Gayunpaman, nang makita niyang abala ang magkabilang kamay ni Ichiro, nagpa siya siyang hayaan ito. Nang tumingin siya sa kanya na may malungkot na mukha, napagtanto ni Ichiro na wala pa siyang pagkakataong makipag-usap sa kanya, at masama ang pakiramdam niya dahil sa tingin niya ay nabigyan siya ng maling impresyon. Maya-maya, dumating sila sa petang zoo kung saan kinukuha at inaalagaan ni Namaki at Shori ang mga sanggol na hamster. Si Fumio, gayunpaman, ay kinakabahan tungkol dito kung kaya't ang mga hamster ay tumakas sa kanya. Sinabi sa kanya ni Shori na ang mga hayop ay maaaring makadama ng takot kaya dapat nilang hanapin ang isa na kumukonekta sa kanila. Sa kalaunan, nakahanap siya ng hamster para kay Fumio, na nagpapahintulot sa kanya na hawakan ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos nilang maghugas ng kamay, napansin ni Ichiro ang isang batang lalaki na tila nawawala at nagpas siyang tulungan siya. Gayunpaman, ang bata ay tumakbo pabalik sa kanyang ama, na ginawang parang tulale si Ichiro. Ipinapalagay ni Ichiro na malamang na natakot niya ang bata, ngunit sinabi ni Shori na magugustuhan niya ang kanyang kabaitan kung sakaling mawala siya. Habang pinagtatawanan ni Maki si Ichiro dahil sa maling pagbabasa ng sitwasyon, bigla niyang napansin na kapwa namumula sina Ichiro at Shori at pinaghihinalaan nila na may gusto sila sa isa't isa. Biglang sinabi ni Ichiro sa kanya na nagsimula lang silang mag-date mula pa kahapon, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya ang lahat ng mga oras na iyon ay binigyan siya ni Maki ng side eye tungkol dito. Ipinapalagay niya na papagalitan siya ni Maki, ngunit talagang binabati siya ni Maki dahil sa wakas ay nawala ang kanyang pagiging loner. Pagkatapos ng pag-aproba ni Maki, ipinangako ni Ichiro na mananatili sa loob ng mga limitasyon, at idinagdag ni Shori na hindi sila maghahawak ng kamay upang panatilihing PG ang mga bagay. Gayunpaman, sinabihan sila ni Maki na ihinto ang pagiging talunan dahil kahit ang mga grade schoolers ay magkahawak kamay sa publiko. Pabirong sinabi ni Maki na siya ang humahadlang sa kanilang date, ngunit naging seryoso si Shori, na sinasabing siya ang nakikialam sa isang kaganapan sa pamilya. Naiintindihan niya na si Maki at Fumio ang pinakamahalaga kay Ichiro, kaya humingi siya ng pahintulot sa kanila na pumasok siya sa pamilya. Hinahangad din ni Ichiro ang kanilang pag-aproba, na nangangako na pahahalagahan silang lahat ng pantay-pantay. Habang sinasabi sa kanila ni Maki na huwag masyadong mag-isip tungkol dito, binibigyan sila ni Fumio ng pag-aproba na hinahanap nila, na nagpapahintulot sa kanila na bumalik sa paggalugad. Habang tumatakbo sila para makakita ng mga panda, huminto si Maki sa kalagitnaan at tinanong si Shori kung sino ang nasa tamang pag-iisip na maaakit sa talunan na kanyang kapatid. Bago pa makasagot si Shori, narinig ni Ichiro ang usapan at pinagalitan si Maki dahil sa pagtatangkang guluhin si Shori. Habang nagpapatuloy sila, nagsimulang magtaka si Shori kung ano ang nagustuhan ni Ichiro sa kanya dahil sa tanong ni Maki. Nang maglaon, pagkatapos dumaan sa ilang iba pang mga lugar, sa wakas ay bibisitahin nila ang mga giraffe sa oras ng pagpapakain. Habang sina Maki at Fumio ay abala sa pagtingin sa kanilang mga lilang dila at mahabang leeg, pinasalamatan ni Ichiro si Shori sa ginawa niya kanina dahil ito ang nagpapasaya sa kanya. Ibinahagi ni Shori ang damdamin, na nagpapaliwanag na labis siyang masaya dahil nangako itong isasama siya sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay iminungkahi niya na magkahawak sila ng kamay habang pinapanood ang mga giraffe, at si Ichiro ay sumunod sa kanyang kahilingan. Habang ginagawa iyon, nararamdaman na niyang nag-aapoy ang kanyang balakang kaya't naluluha ang kanyang mga mata nang ipaliwanag niya kung gaano siya kasaya. Sina Maki at Fumio ay kumapit sa kanya dahil natutuwa silang masaksihan siya sa ganitong estado. Samantala, pinag-usapan ng mga magulang ni Shori na sina Kino at Miyako kung paano sila nakatanggap ng walang balita mula sa kanilang anak kamakailan. Tinanong nila si Kamiki at Maiko, ngunit ipinahayag nila na wala rin silang narinig mula kay Shori. Nag-aalala si Kino dahil sinusubukan niyang makinig ng walang tugon, ngunit sinabi ni Miyako na dahil ito sa layo. Si Miyako, sa kabilang banda, ay nadismaya, sa pag-aakalang si Shori ay nag-aaksaya ng kanyang oras sa pag-alagala ng walang patutunguhan, at hiniling sa dalawa na ipaalam sa kanya sa sandaling makatanggap sila ng isang salita mula sa kanya. Sa gabi, sa wakas ay umuwi ang grupo, at ang magkapatid ay agad na nakatulog sa kama. Bumalik si Ichiro sa kanyang silid sa isang blankong pahina, ngunit nagpa siya na hugasan ang mga lunchbox upang maiwasan ang pagtatrabaho. Si Shori ay tumungo sa shower, ngunit walang kahit anong pagkayod ang makakapag-alis ng pagkabalisa sa pagtataka kung bakit siya nagustuhan ni Ichiro.
Nagsisimula itong mag-abala sa kanya kaya kumatok siya sa kanyang pintuan upang magtanong. Ngunit nang hindi tumugon si Echiro, nagpa siya siyang tumingin. Sa sandaling iyon, nagpakita si Chihiro sa mga bulwagan, at nag-usap ang dalawa, na nagtatapos sa pagsasabi sa kanya ni Shori na hindi sila nagde-date ni Echiro. Binabati siya ni Chihiro ng magandang kapalaran at sinabi sa kanya na si Echiro ay nasa dining hall. Nang makarating doon si Shori, nakita niyang nakatulog si Echiro sa mesa at napansin niyang may cute itong leeg. Gayunpaman, pinipigilan niya ang sarili na hawakan siya dahil sa tingin niya ay hindi nararapat na hawakan ng isang tao sa kanilang pagtulog. Pagkatapos ay iniisip niya kung maaari siyang maging eksepsyon dahil nagde-date sila, at sa huli ay nagpasya siyang gisingin sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. Iminungkahi niya na matulog siya sa kama dahil mas komportable iyon, at humihingi ng pahintulot sa kanya na hawakan ang likod ng kanyang leeg. Sinabi sa kanya ni Echiro na hindi na niya kailangan pang magtanong, na nagpapahintulot sa kanya na matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Nang maglaon, nagising si Shori at napagtanto na nakalimutan niyang itanong sa kanya kung ano ang nagustuhan nito sa kanya. Kinabukasan, dinala ni Echiro ang kanyang trabaho kay Morikami, na inaprubahan ang kanyang trabaho sa mas maraming emosyon sa manga. Nang tinawag niya itong pinakamahusay na gawa ni Echiro, sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang ating bida dahil pinaghirapan niya ito. Nang magbiro si Morikami tungkol sa pagiging malambot ni Echiro dahil sa kanyang kasintahan, pinilit ni Echiro na tumawa, nagdarasal na ang kanyang sweldo ay hindi nakadepende sa pagpapatawa ng kanyang amo. Pagkatapos ay bumalik si Echiro sa bahay, tila masaya, pinahahalagahan si Shori sa pagbibigay sa kanya ng ilang emosyonal na katalinuhan. Gusto niyang makita muli ang parehong pagmumukha nito ngunit ayaw niyang maunahan pa siya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Shori, at nag-aalinlangan siyang humiling sa kanya na tulungan siya sa susunod na batch ng trabaho. Pumayag si Shori na tumulong, ngunit napansin ni Echiro na may mali sa kanya. Nang nagtanong siya, ipinaliwanag niya na nag-apply siya bilang assistant sa dalawang kumpanya, ngunit tinanggihan ng isa sa kanila ang kanyang panukala dahil sa mga pagkakaibang nauugnay sa disenyo. Bagamat nasisiraan siya ng loob, sinabihan siya ni Echiro na huwag mag-alala, dahil kailangan ng ilang oras upang makahanap ng angkop na trabaho. Tinanong niya siya tungkol sa pangalawang panukala, at ipinahayag ni Shori na wala pa siyang narinig mula sa kanila. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi siya makakakuha ng trabaho doon dahil sa teknikal na aspeto at hindi tugma ng vibe. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari, simula sa kanyang pakikipagkite sa isang artista na nagngangalang Seno, na agad na naisip na siya ay isang mas mataas na klaseng babae dahil sa kanyang ugali. Ipinakita niya sa kanya ang isang digital-analog hybrid, at hiniling sa kanya na iguhit ang mga background sa pamamagitan ng kamay. Tiwala si Shori dahil marami na siyang nabasa na gawa ni Seno, at gusto niyang ibigay ang lahat dahil hindi naging maganda ang huling gig. Habang ipinakita niya ang kanyang trabaho, lubos na humanga si Seno, at sinabi ni Shori sa kanya na sinubukan niyang kopyahin ang iba pa niyang gawa dahil fan siya. Laking gulat ni Seno dahil sandamakmak na iba pang artist ang gumawa ng katulad na trabaho, ngunit hindi alam ni Shori ang tungkol sa kanila dahil nagsimula lang siya nito noong isang taon. Ipinagpalagay ni Seno na dapat ay napakahigpit ng kanyang pamilya dahil isa siyang upper class na babae, ngunit itinuwid na niya ito na siya ay isang prinsesa. Nang makita niya ang mukha nito, napagtanto ni Shori na dapat niyang ilihim ang kanyang pagiging prinsesa at magsinungaling na nagpanggap lang siya bilang isang influencer sa social media. Tinalikuran niya ito at bumalik sa trabaho, ngunit medyo maliwanag na medyo nabigla siya ni Shori. Dahil sa kadahilanang iyon, naniniwala si Shori na tatanggihan din siya ni Seno, at mawawalan siya ng trabaho. Sinisikap ni Echiro na pasiglahin ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pagbubunyag na makakakuha siya ng isang tablet mula kay Ma'am Oka sa lalong madaling panahon, na makakatulong sa kanyang palawakin ang kanyang mga kasanayan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Echiro tungkol sa listahang isinulat niya noong isang araw, na nag-aalok ng tulong sa anumang paraan na magagawa niya. Sinabi niya na gusto niyang pasayahin siya, at nagpakita si Maki, na nagmumungkahi na ilang hilaw na karne lamang ang makapagpapasaya sa isang babae. Dahil mayroon silang ilang libreng oras sa kanilang mga sarili, nagpasya silang lumabas at mag-barbecue food trip. Pagdating doon, natuwa si Shori at ipinaliwanag niya na lumahok lamang siya sa maliliit na barbecue food trip sa isla, kaya ito ay lubhang kapana-panabik para sa kanya.
Pagkatapos kumain ng 1 toneladang karne ang kanilang mga bunganga, naglakad sila pauwi, at si Shori ay ganap na nasisiyahan sa karanasan. Naalala niya ang mga karanasan niya sa isla, kung saan hindi siya pinayagang sumali at kinailangan pang kumain ng mag-isa dahil natatakot ang mga bata na sigawan. Noon, napilitan siyang talikuran ang buhay na gusto niya, ngunit ngayong malaya na siya, maaari niyang tamasahin ang mga pangunahing kasiyahan sa buhay. Pinupuri siya ni Echiro sa hindi niya pagsuko sa kanyang pangarap na sinasabing talagang hinahangaan niya ang mga naninindigan para sa kanilang sarili. Sinabi niyang madalas niyang naisip na sumuko, ngunit nang makita niya ang ngiti sa mga mukha ng kanyang mga kapatid, ito ang nagbigay sa kanya ng push na kailangan niyang patuloy na magtrabaho. Nang sabihin ni Shori na magsisikap siya, sinabi sa kanya ni Echiro na maayos na siya at hindi na niya kailangang baguhin ang anuman. Gayunpaman, naniniwala si Echiro na mas masasabi niya ang kanyang damdamin na ikinalulungkot niya. Pag-uwi, nasiyahan sina Maki at Fumio sa mga popsicle nang magpakita si Shori na hinahanap si Echiro. Inihayag ni Maki na siya ay nakakulong sa kanyang silid mula nang sila ay bumalik, kaya nagpa siya si Shori na huwag siyang abalahin at uminom na lang ng kape. Gayunpaman, labis siyang na-stress sa pagkulong ni Echiro kaya ginawa niyang nabahan ng kape ang mesa. Samantala, si Echiro ay nalulumbay dahil gusto niyang maging mas malapit para kay Shori ngunit nabigo ng husto. Siya ay sumasalamin sa kanyang kawalan ng kakayahan upang ihatid ang kanyang mga damdamin habang nagsasalita, kaya sa halip, siya ay nagpasya na magsulat ng isang sulat kay Shori. Naalala niya kung paano niya nagawang umasa kay Shori ng higit pa kaysa sa trabaho, at gusto niyang tulungan itong makawala sa insecurity na hindi siya maaasahan. Kaya, ginugugol niya ang buong gabi sa pagsulat sa kanya ng isang detalyadong liham na nagpapahayag ng nararamdaman niya tungkol sa kanya. Kinabukasan, kumatok siya sa pinto ni Shori para ipaalam sa kanya na mag-iiwan siya ng sulat sa mailbox, ngunit lumabas si Shori na malungkot, humihingi ng paumanhin kagabi. Nang mapagtanto niyang walang ideya si Echiro kung ano ang sinasabi niya, inanyayahan niya ito at ipinakita sa kanya ang isang bagong estilo ng sining na pina-practice niya. Dahil dito, nakaramdam ng insecurity si Echiro tungkol sa kanyang liham kung saan nakadrawing lamang siya ng mga pangunahing doodle tungkol sa kanya. Gayunpaman, nakuha na niya ang sulat mula sa kamay nito, na lumabas na isang buong storybook na pinalamutian ng ilang mga guhit ng mga ito. Nabigla siya sa kilos ni Echiro kaya napuno ng luha ang mga mata niya. Pagkatapos tignan ang 80 pages, sobra siyang naluha na parang first time lang niyang manood ng love story. Nang mapansin niyang nag-aalangin si Echiro na panasan ang kanyang mga luha, hinawakan niya ang kamay nito at marahang inilagay ito sa kanyang pisngi, na nangangakong iingatan ng Reg along ito magpakailanman. Nang maglaon, nakatanggap si Echiro ng tawag mula kay Sano, na binanggit na dumating si Shori noong isang araw para sa isang pakikipanayam. Sinabi ni Sano na tinanong niya siya tungkol sa kanya, at nagsimula na siyang namula nang marinig niya ang pangalan nito. Gusto ni Sano na maging parang wingman at ipalapit sila, ngunit sinabi sa kanya ni Echiro na laging nauuna siya ng 2 hakbang. Hindi sigurado si Sano kung empleyado or isang social media influencer si Shori, ngunit dahil homegirl na siya ngayon, nagpasya siyang kunin siya na labis na ikinatuwa ni Echiro. Kinabukasan, si Echiro ay naghahanda ng masasarap na pagkain sa kusina, at si Shori ay halos nalulunod sa paghanga sa kanyang responsableng pagkalalaki. Sa pagpasok ni Shori sa kusina, ipinahayag ni Echiro na lalabas siya kasama ang mga bata ngayon at nag-alok sa kanya ng ilang mansanas. Ang damdamin ni Shori ay puno ng pag-ibig, kaya nagsimula siyang kumilos na parang balisa sa paligid niya, at napansin ni Echiro na iniiwasan niya ang pakikipag-eye contact mula nang ibigay niya sa kanya ang liham na iyon. Ipinapalagay niyang medyo nahiya si Shori pagkatapos nilang ibahagi ang moment na iyon, at nagpas siyang bigyan siya ng space na kailangan niya. Nakipagkita si Echiro kay Chihiro sa bulwagan bago pumunta sa silid ng kanyang mga kapatid para kunin sila. Gayunpaman, nakita niyang walang laman ang silid at bumalik sa kusina upang makita silang nakahawak sa mga kamay ni Shori. Ipinaliwanag niya na bibisita sila sa puntod ng kanilang ama, kaya pinakamahusay na hayaang magstay dito si Shori, ngunit iginiit ni Fumio na sumama siya. Maya-maya, naglakad sila patungo sa sementeryo, at iniisip pa rin ni Echiro kung magandang ideya na isama si Shori. Sa sandaling nasa libingan, ginagawa nila ang ritual at nagdarasal, at sinabi ni Echiro sa kanyang ama ang tungkol sa pinakabagong mga pag-unlad sa pamilya.
Kasunod nito, tumungo sila sa malapit na picnic spot kung saan kumakain silang lahat ng rice balls na inihanda ni Ichiro sa umaga. Habang nag-e-enjoy sila sa pagkain, random na sinabi ni Maki na nagde-date sina Ichiro at Shori, at nagkomento si Chihiro na sila ay isang cute na mag-partner. Pareho silang natutuwa na makatanggap ng papuri na iyon, at kailangang magpanggap ni Chihiro na hindi niya pinaplanong lumuhad para kay Ichiro bago dumating si Shori sa buhay nito. Kasunod nito, napag-usapan nila kung gaano kasigla at kasipag ang kanilang ama, at ninais ni Maki na naalagaan din niya ang kanyang kalusugan. Nang mapansin ang kanilang kawalan ng pag-asa, ginampanan ni Ichiro ang papel ng Big Dad at niyakap niya ang kanyang mga kapatid, tinitiyak sa kanila na magiging okay ang lahat. Inihayag ni Shori na magkasama silang nagdarasal habang tumitingin sa mga bituin upang alalahanin ang mga nasawi sa kanyang isla. Naalala niya ang araw na nagsama-sama ang kanyang pamilya at mga tao para alalahanin ang lola ni Shori, ang mismong taong nagbukas ng kanyang mga mata sa labas ng mundo. Naniniwala siya na ang pag-upo sa ilalim ng bughaw na kalangitan, at pagkakaroon ng picnic ay isa ring magandang paraan para alalahanin ang mga nasawi, bagamat iba ito sa mga tradisyon ng kanyang mga tao. Kapag tinanong nila kung ano ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga tao, napagtanto ni Shori na kailangan niyang mag-ingat dahil hindi nila alam ang kanyang pinagmulan. Habang nag-iimpake sila, napagtanto ni Ichiro na nakalimutan niyang mag-alok ng manju buns at sinabi sa iba na magpatuloy habang sinusuri siya. Matapos hilingin kay Chihiro na alagaan ang kanyang mga kapatid, tumakbo siya pabalik sa libingan. Sinundan siya ni Shori, ipinaliwanag na medyo malungkot siya, kaya nagpa siya siyang sumama sa kanya. Pagbalik sa libingan, inalok ni Ichiro ang tinapay at binanggit kung paano nangyari ang lahat ng napakabilis noon. Ang kanyang ama ay hindi nagreklamo tungkol sa anumang bagay, kaya hindi nila alam hanggang sa huli na ang lahat. Napansin ni Shori na walang binanggit si Ichiro tungkol sa kanyang sarili sa kanyang ama, kaya nagsalita siya para sa kanya at ipinaalam sa kanya na ang kanyang anak ay isang kamanghamanghang tao na may napakalaking puso. Napansin kung gaano siya nag-aalala, iminumungkahi ni Shori na ilabas niya ang lahat ngunit sinabi ng ating bida na aabutin siya ng ilang oras upang maging komportable dito. Kasunod nito, ipinakilala siya ni Ichiro sa kanyang ama, na nagnanais na magtagal ang kanilang relasyon. Sa gabi, si Shori ay bumubulusok sa pagpapakilala at nalilito, na iniisip ang isang senaryo kung saan sila ni Ichiro ay ikinasal at namumuhay ng maligaya magpakailanman. Naramdaman niyang tumataas ang temperatura, tumungo siya sa kusina kung saan nakita niya si Ichiro na nagsasanay kung paano maging isang mabuting may bahay. Napansin ni Ichiro na pulang-pula ang mukha nito at hindi nagtagal ay nalaman niyang mayroon itong lagnat. Matapos siyang ilagay sa kama, iniisip ni Ichiro kung ang regular na gamot ay gagana sa kanya dahil iba siya sa iba. Naalala niya kung paano nagsinungaling si Shori sa tabi niya para gamaan ang pakiramdam niya kapag siya ay may sakit, kaya gusto niyang gumawa ng isang bagay para mabayaran niya ang kanyang kabaitan. Maya-maya, nagising si Shori kay Ichiro na sinabihan sina Maki at Fumiyo na hayaan siyang magpahinga. Pumasok siya sa kwarto niya at nag-iwan ng makakain niya sa side table. Bago niya ito maiwan mag-isa, hinawakan ni Shori ang kanyang braso at hiniling sa kanya na manatili sa kanya ng kaunti pa. Habang nakaupo si Ichiro sa tabi niya, ipinakita niya na medyo maluwag ang kanyang silid sa isla, ngunit ang kanyang mga tao ay tumatakbo sa kanya tuwing tatawagan niya sila. Gayunpaman, nang makita niya ang silid na ito sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang mga maliliit na silid ay medyo maganda at komportable kumpara sa mga malalaking silid. Nang hilingin sa kanya ni Ichiro na huwag sayangin ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pakikipag-usap, sinabi niya na dapat siyang magpatuloy sa pagsasalita upang hindi siya iwanan ng mag-isa. Nakaramdam si Ichiro ng pagkatuwa at hinawakan ang kanyang kamay, na nangangakong mananatili sa tabi niya hanggat gusto niya. Kinabukasan, nagising si Shori na mabuti na ang pakiramdam at napagtanto na nakaupo pa rin si Ichiro sa tabi niya tulad ng ipinangako niya. Kahit magkalayo sila, naguguluhan siya dahil technically, first time silang natulog ng magkasama. Sa sandaling iyon, nagising si Ichiro at humingi ng paumanhin sa pag-idlip ng ganito. Habang tumatayo siya para lumabas ng silid, tumakbo siya pasulong at niyakap siya mula sa likuran. Humarap si Ichiro at binigyan siya ng maayos na yakap na nagpaisip sa kanya na ang lagnat ay isang blessing in disguise. Hindi nagtagal, pumasok sa silid sina Maki at Fumiyo, natutuwa nang makitang nasa mabuting kalusugan si Shori.
Pagkatapos ay dinala sila ni Echiro sa kusina upang ipaghanda sila ng almusal, at napansin ni Maki na ang kanyang mukha ay isang traffic light na pula. Pagkalipas ng ilang araw, ang mundo ay naghahanda na ipagdiwang ang Pasko, ngunit sina Echiro at Shori ay nagtatrabaho ng husto upang matugunan ang deadline. Sa kalaunan, nagawa nilang tapusin ang gawain sa oras, at masaya si Shori na maranasan ang malaimpyernong schedule ng pagtatapos ng taon. Habang nag-iimpake sila, napagtanto ni Echiro na malapit na ang Pasko at naisip niyang dalhin niya si Shori sa isang magarbong hapunan. Tinanong niya si Shori kung mayroon siyang anumang plano kasama ang kanyang pamilya para sa Pasko, ngunit ipinahayag ni Shori na mananatili siya rito. Sa sandaling iyon, pumasok ang magkapatid sa silid, at sinabi ni Echiro sa kanila na mananatili si Shori para sa Pasko. Nang sabihin ni Shori na hindi ito ipinagdiriwang ng mga tao sa kanyang isla, tinakpan ni Maki ang mga tainga ni Fumio dahil sa tingin ng batang ito na totoo si Santa. Sa kabilang banda, iniisip ni Maki na hindi makakarating si Santa sa Japan dahil nakatira ito sa ibang bansa, ngunit hindi ito gaanong nakakaabala dahil nakakuha na siya ng regalo mula kay Santa. Nang tanungin ni Shori kung ano ang ibinigay sa kanya ni Santa, sinabi niyang secret muna ito at bubuksan na lang sa Pasko. Inimbitahan ni Maki si Shori sa Christmas party, at alam ni Echiro na ito ay magiging palpak or makakakuha siya ng ilang sesyon. Nang gabing iyon, binisita ni Ma'am Oka ang pamilya na may dalang inumin, at si Sano ay agad na sumulpat pagkatapos niya. Habang binabati sila ng pamilya, napansin na niya na medyo malapit si Fumio kay Sano dahil dati itong assistant ni Echiro. Alam ni Echiro na may lalabas na debut volume si Sano, at nang mangako si Sano na bibigyan siya ng libreng kopya, nalaman niyang na-pre-order na ito ni Echiro para ipakita ang kanyang suporta. Nang maglaon, habang nagtitipon sila para mananghalian, pinuri ni Shori ang mga kasanayan ni Echiro sa pagluluto, na nagudyok kay Maki na tawagin silang mga lovebird. Nagpagulat ito kay Ma'am Oka dahil wala siyang ideya na nagde-date sila, at ipinaliwanag ni Shori na siya ang unang umamin. Hiniling niya kay Ma'am Oka na ibahagi ang mga kwento ng pagkabata ni Echiro, at naalala niya ang oras na nahulog siya at nasugatan ang kanyang tuhod. Hindi ito masyadong sineryoso ni Ma'am Oka, kaya nagalit si Echiro sa kanya, nag-aalalang mahawahan siya. Tuwang-tuwa si Shori nang makita kung gaano siya kacaring, at gustong makarinig ng higit pang mga kwento tungkol sa kanya. Hiniling niya kay Chihiro na ibahagi ang ilan dahil magkakilala na sila mula pa noong mga bata pa sila. Ibinahagi ni Chihiro ang kwento noong siya ay unang lumipat dito para sa high school, at medyo nalungkot dahil kailangan niyang lumayo sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, inalagaan siya ni Echiro sa lahat ng oras na iyon, na lubos na nagpasaya sa kanya. Dagdag pa ni Maki, ugali ni Echiro na paunahin muna siya, pagkain man or paligan, at nagagalak si Shori sa tunay na kabaitan nito. Hiniling ni Ma'am Oka kay Shori na magkwento patungkol sa kanyang sarili, at ibinunyag niya na siya ay mula sa isang isla na tinatawag na Yajima. Nang banggitin niya kung gaano kaganda ang hitsura ng mga bituin mula roon, hiniling ni Ma'am Oka sa kanya na ibahagi ang ilan sa kanyang mga paboritong alaala mula sa kanyang panahon doon. Gayunpaman, ang lahat ng alaala ni Shori ay isang prinsesa, kaya humingi ng paumanhin si Ma'am Oka sa pagtatanong ng isang personal na tanong. Pagkatapos ay binigyan niya si Shori ng regalo, na talagang ang tablet na ipinangako niyang ibibigay sa kanya ilang linggo na ang nakakaraan. Nang maglaon, nakita nilang nakaalis sina Sano at Ma'am Oka, at nagpa siya si Maki na magpuyat ng kaunti para makapagkwento pa siya kay Shori tungkol kay Echiro. Napagtanto ni Chihiro na ito na ang pagkakataon niya para mas makilala siya, kaya inanyayahan niya silang dalawa para sa isang sleepover, na ikinatuwa ni Shori. Nang maglaon, lumabas sila sa kanyang silid na nakasuot ng pajama, at napansin ni Shori na maraming libro si Chihiro. Masaya si Chihiro na ipahiram sa kanya ang mga ito at nagrekomenda pa ng isa sa mga paborito niya. Sa sandaling iyon, tinanong siya ni Maki kung ano ang itinatago niya sa mga lagayan, at mahigpit niyang sinabihan siya na lumayo sa mga ito, na nagpaisip sa kanila kung itinatago niya ang lahat ng kanyang mga gamit doon. Nang maglaon, umupo silang lahat bilang magkaibigan upang magkaroon ng tunay na pag-uusap, at sa wakas ay nagpa siya si Shori na sabihin sa kanila ang kanyang sikreto. Sa parehong oras, bibigyan sila ni Echiro ng merienda pero naghihintay sa may pintuan dahil ayaw niyang maabala sila. Inamin niya sa kanila na siya ay isang prinsesa at ang paglilihim nito sa kanila ay isang pasanin.
Ngunit sinabi sa kanya ni Maki na magkaibigan pa rin sila, kahit na hindi niya sinasabi sa kanila ang ilang bagay. Si Maki at Chihiro ay parehong nag-iisip na mayroon silang sariling mga sikreto, at ito ay ganap na normal, na nagpapahintulot sa kanila na maging mas malapit sa isa't isa. Nagpasya si Echiro na huwag silang abalahin at umalis na nag-aalala tungkol sa kung paano niya ito mapapabuti para sa kanya. Kinabukasan, kumuha si Echiro ng mga regalo sa kanyang mga kapatid, at naniniwala silang si Santa ang nagbigay sa kanila. Nang pumasok si Shori sa kusina, tinanong ni Echiro kung maaari niyang ilibre ang kanyang schedule para sa gabi dahil pupunta sila sa isang Christmas date. Samantala, tinanong ni Kino si Miyako kung gusto niyang sumama sa kanya ngayong gabi, ngunit tinanggihan niya ito na parang hamak. Umaasa si Kino na maayos na ang kalagayan ng kanilang anak, ngunit nadismaya si Miyako dahil ang tagal na niyang hindi nakikipag-ugnayan sa kanila. Nang gabing iyon, inilabas ni Echiro si Shori, na tuwang-tuwa nang makita ang lahat ng mga dekorasyong Pasko sa lungsod. Nagkomento si Echiro kung paano ito mas maganda kaysa sa karaniwan sa pagkakataong ito, at tinanong ni Shori kung ito ay dahil nakatingin siya sa kanila kasama niya. Nataranta si Echiro at sinabing oo, ngunit medyo malungkot si Shori dahil kahit na mahal nila ang kumpanya ng isa't isa, ang kanilang pact ay nagdudulot sa kanya ng pisikal na sakit minsan. Gayunpaman, napakalayo na ni Echiro sa puntong ito na wala na siyang pakialam dito. Sinabi niya na hindi na niya gustong makipag-date sa kanya bilang isang test run, at tinanong siya kung gusto niya itong pakasalan sa hinaharap. Si Shori ay labis na naantig sa kanyang panukala kaya tinatakan niya ang pakikitungo sa isang kiss, at nangakong mamahalin siya magpakailanman. Nang maglaon, umuwi ang dalawa na may dalang cake, at napansin ni Maki na sobrang pula ng kanilang mga mukha. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, si Shori ay nagsimulang bumubulwak sa kanyang unang kiss at kung paano ang isang 2 segundong pakikipag-ugnayan lamang ay parang isang walang hanggan. Gayunpaman, lahat ng kanyang kasobikan ay nawala nang makatanggap siya ng isang text mula sa kanyang ina. Kinabukasan, nakasalubong ni Echiro si Shori sa hallway at napansin niyang masama ang pakiramdam niya. Ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng text mula sa kanyang ina, na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Hindi niya alam kung kailan siya makakaalis sa isla, kaya sinabi niya sa kanyang ina na matatagalan pa bago siya bumalik. Humihingi ng paumanhin si Shori sa hindi niya alam kung paano haharapin ang kasal, ngunit ipinahayag niya na humiling siya sa isang taong mapagkakatiwalaan upang tingnan ito. Sinabihan siya ni Echiro na huwag masyadong mag-alala, at humingi ng tulong sa kanya para makapaghanda para sa bagong taon para pasayahin siya. Ang dalawa ay tumungo sa grocery store upang bumili ng mga gamit, at pagkatapos mapuno ang kanilang mga tiyan ng mga merienda at dalandan, bumisita silang 4 sa shrine. Matapos manalangin sa mga Diyos para sa kaunting swerte, tumama sila sa laro ng lottery, ngunit ang tanging bagay na kanilang napanalunan ay pagkadismaya. Si Shori na lang ang natitira na may tiket, at kapag sinubukan niya ito, nanalo siya ng gintong premyo, na isang tiket ng pamilya para sa isang magdamag na hot spring. Sinabihan sila ng tindero na mag-e-expire ang tiket sa katapusan ng buwan, kaya hindi nagaksaya ng oras si Shori at dinala silang lahat sa paglalakbay. Pagdating doon, nasa kanila ang buong lugar na may magandang tanawin ng Mount Fuji. Habang naglalaro sila ng pingpong, nakatanggap si Shori ng isa pang tawag mula sa kanyang ina ngunit piniling balewalain ito. Di nagtagal, sina Shori at Maki ay pumasok sa hot spring ng mga babae, habang sina Echiro at Fumiyo ay nag-e-enjoy sa panlalaki. Sa sandaling bumalik sila, tinanong ni Echiro si Shori kung nakita ni Maki ang kanyang stinger, ngunit sinabi niya na walang dapat ipag-alala dahil itinago niya ito sa buong oras. Pagkatapos kumain sa isang mesa na puno ng Japanese cuisine, sina Maki at Fumiyo ay nakatulog sa kama habang si Echiro ay tumungo sa footbath. Sa sandaling iyon, sinamahan siya ni Shori at sinabing gusto niyang sumubok ng bago sa kanya. Naguguluhan si Echiro, iniisip na magkakaroon sila ng sesyon, ngunit gusto lang ni Shori na subukan ang isang drawing app sa kanyang bagong tablet. Pagkatapos maggalugad sa iba't ibang feature ng drawing app, pinag-uusapan nila kung paanong hindi pa sila nagkaroon ng ganitong bagong taon. Sinabi ni Shori na nalilibang siya ngunit nakonsensya siya dahil malayo siya sa bahay. Ibinunyag niya na walang intensyon ang kanyang ina na palayain siya, ngunit ang naghihingalong hiling ng kanyang lola ay hayaan siyang tuklasin ang mundo, kaya naman hindi niya ito kayang tutulan.
Humingi siya ng paumanhin sa pag-uusap tungkol sa malungkot na bagay sa isang paglalakbay, ngunit tiniyak sa kanya ni Ichiro na hindi niya kailangang magpanggap na masaya para sa kanyang kapakanan. Gusto niyang talagang ma-enjoy niya ang biyaheng ito, at sana magkaroon sila ng paraan para gumaan ang pakiramdam niya nang hindi siya babalik sa isla. Biglang sumandal sa kanya si Shori, na nagsasabi na mas gumaan na ang pakiramdam niya dahil mayroon siyang tunay na nakakaintindi sa kanya. Kinabukasan, naghahanda nang umalis ang grupo nang makatanggap si Shori ng isa pang tawag mula sa kanyang ina. Naglakas loob siya na sagutin ang tawag at hiniling kay Shori na makinig dito. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa hindi pakikipag-ugnayan, at sinabi sa kanya na wala siyang buhay sa labas ng isla. Sa labis na pagkadismaya ni Shori, iginiit niya na mayroon din siyang mga taong nagmamalasakit sa kanya dito at sa huli ay ibinunyag niya na siya ay, sa katunayan, tila isang ulila. Biglang hinablot ni Ichiro ang telepono at mabilis na nagpakilala, ngunit nagulat si Miyako at agad na inef ang tawag. Nagsimulang magpanik si Ichiro, iniisip na nagkamali siya, at ipinaliwanag na gusto lang niyang ipakita na mahal din siya dito. Si Shori, sa kabilang banda, ay nagsimulang tumawa dahil natutuwa siya kung paano niya pinirmahan ang kanyang sariling hatol ng kasawian. Sa pagbabalik nila sa lungsod, nag-aalala si Ichiro, iniisip na baka mas lalo niyang pinalala ang mga bagay para kay Shori. Samantala, tinipon ni Miyako ang lahat ng matatanda at sinabi sa kanila na binabaan siya ni Ichiro matapos sabihin na nagkakaroon siya ng sesyon sa kanyang anak. Dahil sa kanyang pagmamanipula, iniisip ng mga matatanda na kahit papaano ay inagaw or nilinlang ni Ichiro ang prinsesa, kaya pumunta sila sa isang search and rescue mission. Samantala, narinig ni Ichiro ang pagtunog ng telepono ni Shori, ngunit tumanggi siyang sagutin ito dahil ayaw niyang makipag-usap sa kanyang ina. Gayunpaman, nag-aalala si Ichiro na pinalala niya ang mga bagay para sa kanila sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga bagay ng walang pag-iisip. Sinabi ni Shori na talagang natuwa siya nang sabihin niya ang lahat ng iyon, kaya hindi na niya kailangang pagsisihan ang kanyang mga sinabi. Binanggit niya ang isang buong pag-uusap na sesyon tungkol sa kung gaano kataas ang tingin niya sa kanya. Nang mapansin na nawala siya sa sarili niyang sarili, ipinaliwanag ni Shori kung paano nadudurog ang kanyang puso na makitang minamaliit niya ang kanyang sarili. Dahil sa matinding emosyong ito, bumagsak si Ichiro sa sahig at natagpuan ang kanyang sarili na lumulutang sa dagat ng mga bituin, katulad noong unang beses niyang hinawakan ang kanyang stinger. Habang bumabalik ang kanyang lakas, binigyan siya ni Shori ng balikat na masasandalan at nagreklamo kung gaano ang pakikipagtalo sa kanya ay parang paglalaro ng roulette gamit ang kanyang immune system. Tinulungan niya itong makaupo sa isang sofa at binigyan siya ng tubig. Nagkomento naman si Ichiro na cute siya kapag naiinis. Sa sandaling iyon, tumakbo si Maki at Fumio, lahat ay nag-aalala, ngunit sinabi niya sa kanila na magpahinga dahil medyo nahihilo lang siya. Binigyan siya ni Maki ng dalawang magkatugmang keychain bilang souvenir para pasalamatan sila sa paglalakbay at umalis kasama si Fumio. Pagkaalis nila, sinabi ni Shori na ayaw na niyang guluhin siya sa kasunduan, kaya nagpa siya silang bisitahin ang kanyang isla ng magkasama upang mapawalang bisa nila ang kanilang kasal at magpatuloy ng mapayapa. Sa gabi, naglalakad silang apat pauwi at laking gulat nilang makita ang pamilya ni Shori na naghihintay sa pintuan na dumating upang iuwi siya. Nang magpakilala si Ichiro, medyo nabigla si Kino dahil na-imagine niya na isa siyang gangster, pero sa halip, nakuha niya ang isang lalaki na mukhang umorder ng gatas sa mga bar. Dahil mukhang hindi nakakapinsala si Ichiro, nagpa siya silang umalis para sa gabi at muling i-schedule ang kanilang pagpupulong bukas ng umaga. Pagkatapos nilang umalis, si Shori at Ichiro ay nagsimulang magpanik at bumalik sa kanilang silid upang pag-usapan ang issue. Sinabi ni Shori na hindi siya babalik sa anumang halaga, at hindi siya mapipilit ng kanyang mga magulang dahil ang isang death wish mula sa kanyang lola ay may matinding halaga. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka may gawin ang kanyang mga magulang sa pamilya ni Ichiro, ngunit naniniwala si Ichiro na hindi sila ang tipo na mananakit ng mga inosente. At saka, sila lang ang nakakaalam kung paano ay annul ang kanilang engagement, kaya mas maganda kung panatilihin nila ang mga bagay na pampamilya. Ipinaliwanag niya na kung pag-uusapan nila ang tungkol sa annulment, iisipin ng kanyang ina na break na sila, kaya kailangan nilang ilihim ang kanilang relasyon dahil hindi nakikinig ang kanyang ina sa dahilan. Sa huli, nagpa siya silang tanungin ang kanyang mga magulang tungkol sa annulment at hayaan silang mamuhay ng payapa.
Kinabukasan, iniwan nila ang mga bata sa pangangalaga ni Chihiro at umalis upang makipagkita sa mga magulang ni Shori. Pagdating doon, sinubukan ni Echiro na makuha silang lahat sa parehong pahina, ngunit sinabi ng ina ni Shori na hindi niya papayagan ang relasyong ito sa anumang pagkakataon. Nagudyok ito ng pagtatalo sa pagitan ni Shori at Miyako, kaya iminumungkahi ni Kino na kumilos sila at magsalita na parang matatanda. Nang maglaon, habang nakaupo silang lahat, binigyan sila ni Shori ng isang tala-arawan kung saan isinusulat niya ang lahat ng gusto niya tungkol kay Echiro. Gayunpaman, sinabi ni Miyako na wala sa mga ito ang mahalaga dahil si Echiro ay magiging parang taluna na duwag sa sandaling lumabas ang kanilang sikreto. Nang mga tuwiran si Shori na alam na niya ito at tinatanggap pa rin siya, sinimulan siyang pag-alitan ni Miyako dahil sa pagbubunyag ng kanyang sikreto sa isang estranghero. Nang ipaliwanag ni Shori na hindi sinasadyang nahawakan niya ang kanyang stinger, nagalit si Miyako, sinisisi siya sa pagbibigay ng kanyang V-card ng hindi pa kasal. Naniniwala siyang minanipula ni Echiro ang kanyang anak para makakuha ng suporta sa bibig mula sa kanya, ngunit napagtanto ni Shori na walang tiwala sa kanya ang kanyang ina at umalis doon. Naalala ni Miyako ang araw na masayang sinabi ni Shori sa kanya kung paano siya ang pinakamabilis na runner sa kanyang grade, at nakakuha ng unang pwesto sa field day. Tinanong niya kung maaari siyang makipaglaro sa iba pang mga bata, at ipinaliwanag ni Miyako na hindi siya kailanman makikipaglaro dahil siya ay isang prinsesa. Ipinaliwanag niya kung paano, kahit bata pa siya ang kinabukasan ng mga star people, kaya hindi siya maaaring maging katulad ng mga normal na bata. Pagdating sa kasalukuyan, hinabol ni Echiro si Shori at nakitang malungkot siya sa kanyang sitwasyon. Nag-usap ang dalawa, at ipinaliwanag ni Echiro na ang kanyang ina ay hindi eksaktong sinag ng araw, kaya alam niya kung ano ito. Minsan ay hinihiling niya na magkaroon siya ng mas mabuting relasyon sa kanyang ina, at si Shori ay nagbabahagi ng parehong pakiramdam. Sa sandaling iyon, tumakbo si Kino at hiniling na bumalik sila para magkaroon sila ng maayos na pag-uusap. Sa muling pagsasama nila kay Miyako, sa wakas ay tumigil na siya sa pagiging talunan at humingi ng paumanhin kay Shori dahil sa napakababang tingin nito sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano talaga ang nangyari, at nagdetalye si Echiro tungkol sa kung paano niya nakita ang kanyang stinger. Hindi pa rin papayag si Miyako na tanggapin ang relasyong ito, kaya't hiniling niya sa kanila na magpa-annulment. Nang pumayag si Shori na kumuha ng isa, naniniwala siyang magkasing kahulugan ang annulment at breakup at gumaan ang loob nito. Nang iginiit ni Shori na mananatili siya rito dahil may mga bagay siyang dapat gawin, ang kanyang ina ay nagsasabi tungkol sa kung paano siya magiging walang silbi kung patuloy siyang mag-aaksaya ng kanyang oras dito. Ibinunyag niya kung paano nabubuhay pa rin si Shori sa allowance na ipinadala nila sa kanya, kaya ang buong ideyang ito ng kalayaan ay hindi talaga gumagana para sa kanya. Sumabat si Echiro at nagtanong kung ito ay talagang napakasama na siya ay nakakakuha ng kasiyahan sa paggawa ng kung ano ang gusto niya, kahit na ito ay walang masyadong bayad. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa lahat ng magagandang bagay na ginawa ni Shori para sa kanya at sa kanyang mga kapatid, ipinapaliwanag na kung minsan ay mas okay na habulin ang passion kaysa pera. Pagkatapos ay hinugot niya ang lahat ng mga bagay na pinaghirapan ni Shori para ipakita sa kanyang mga magulang na siya, kung tutuusin, ay maraming nagagawa simula nang pumunta siya rito. Naiintindihan niya na nag-aalala sila para sa kanya dahil anak nila ito, ngunit magalang niyang hiniling sa kanila na bigyan siya ng oras para gawin ang gusto niya. Labis na naantig si Kino sa mga salita ni Echiro kaya nagpasya siyang bigyan siya ng 1 taon kung saan dahan-dahan niyang babawasan ang allowance at hayaan si Shori na maging malaya sa pananalapi. Matapos ayusin ang relasyon, naghanda silang dalawa na bumalik sa isla, at ipinangako ni Kino na ipapadala sa kanila ang mga dokumento kung paano ipawalang bisa ang kanilang pakikipag-ugnayan. Sa pag-alis nila, nakahinga ng maluwag sina Shori at Echiro, at pinasalamatan siya ni Shori sa pagsuporta niya ngayon. Samantala, si Maki at Fumiyo ay nag-aalala tungkol kay Echiro at hinihiling na sumama na lang si Shori sa kanilang pamilya. Nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng isang malaking kapatid na lalaki at isang malaking kapatid na babae na mag-aalaga sa kanila, kaya lumikha si Maki ng isang peking shooting star at humiling dito. Di nagtagal, umuwi ang dalawa na pagod, at ang magkapatid ay gumaan ang loob na naging maayos ang kalagayan ng mga magulang ni Shori. Makalipas ang ilang araw, dumating sina Makato at Kaniki sa kanilang pintuan upang isagawa ang seremonya na magpapawalang bisa sa kanilang kasunduan.
Sa sandaling iyon, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Kaneki, at ginamit ni Shori ang distraction na ito para sabihin kay Echiro na si Miyako ay nasa kanyang panig. Mabilis na napagtanto ni Echiro na ang taong tumulong kay Shori sa lahat ng oras na ito ay si Miyako din. Nang maglaon, inilabas ni Makato ang mga forceps na gawa sa Yobi Stone sa isla, na kanilang gagamitin para alisin ang stinger mula kay Echiro. Mayroong ilang iba pang mga bagay na kailangan nilang gawin, ngunit sinabi sa kanila ni Makato na ipaubaya sa kanya ang lahat ng paghahanda at sundin lamang ang kanyang pamumuno. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, mas lalong lumala ang pakiramdam ni Kaneki, kaya dinala siya ni Shori sa kanyang silid kung saan siya makakapagpahinga. Pagkatapos, sinukat ni Makato si Echiro, ipinaliwanag na kakailanganin nilang magsuot ng tradisyonal na uniforme para sa seremonya. Ipinaliwanag niya kung paano siya nagtatrabaho noon sa ilalim ng lola ni Shori, kaya naman gusto niya itong tulungan ngayon. Ipinaliwanag pa niya na ang seremonya ay maaaring isagawa kahit saan at anumang oras, ngunit isang ritual ang itinayo sa paligid nito upang mapanatili ang paggamit ng Yobi Stone. Nagkomento si Echiro na natutuwa siyang wakasan ang lahat ng Keisendon, ngunit alam na ni Makato kung gaano niya kamahal si Shori. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na ang nararamdaman nila para sa isa't isa ay maaaring dahil lamang sa kasunduan, kaya ang pag-alis nito ay maaaring maalis din ang pagmamahalan sa pagitan nila. Dahil hindi pa naisagawa ang seremonyang ito, hindi siya sigurado sa kanyang teorya. Samantala, tinanong ni Shori si Kaneki kung bakit hindi siya nanatili sa isla, at ibinunyag ng lalaki na ito ay dahil literal na gusto siyang makita. Nakaramdam si Shori ng pagkagalak at aalis na siya para makapagpahinga siya, ngunit hinimok siya ni Kaneki na manatili, na nagpapaliwanag na nakakuha siya ng isang piraso ng Yobi Stone mula kay Makato, na nagpapahintulot sa kanya na ibahagi ang kanyang mga saloobin sa mga bituing tao sa labas ng isla. Gamit ang bato, hiniling niya kay Shori na bumalik sa bahay, na nagsasabi na lahat ng naroon ay sabik na naghihintay sa kanya. Nang sabihin ni Shori na wala siyang balak bumalik, napagtanto ni Kaneki na ito ay dahil kay Echiro at inamin na natural lang sa iba na umibig sa kanya, kung gaano siya kaganda. Gayunpaman, siya ay nag-aalala na si Echiro ay mahuhulog sa pag-ibig kapag natapos na ang kasunduan, na sinasabihan si Shori ng isang dosis ng pagdududa at pag-aalala. Maya-maya, umalis sina Kaneki at Makato, na nangangakong babalik bukas ng hapon pagkatapos ng lahat ng paghahanda. Pagkatapos, si Echiro at Shori ay nagpanggap na okay sa isa't isa sa kabila ng takot na mawala ang kanilang mga damdamin, at mabilis na napagtanto ni Maki na may mali sa dalawang ito. Nag-aalala si Maki na iiwan sila ni Shori, ngunit mas gumaan ang pakiramdam niya kapag nalaman niyang wala siyang pupuntahan. Matapos silang timplahan ni Echiro ng mainit na tsokolate at patulugin, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ma'am Oka, na bumabati sa kanya ng maligayang bagong taon. Mabilis niyang napansin na may mali tungkol kay Echiro, kaya iminumungkahi niyang ipadala sa kanya sina Maki at Fumio minsan para magkaroon sila ni Shori ng ilang oras na mag-isa. Sinabi ni Ma'am Oka kay Echiro na kailangan niyang pumunta sa isang mahalagang lugar kasama si Shori bukas, kaya mas maganda kung ang mga bata ay maaaring pumunta sa kanyang lugar. Pagkatapos ay hiniling niya kay Echiro na ipaliwanag kung ano ang nangyayari, at sinabi sa kanya ng ating bida kung gaano niya kamahal si Shori, kaya naman natatakot siyang mawala siya. Pinasaya siya ni Ma'am Oka gamit ang kanyang karaniwang malokong katauhan, na nagbibigay sa kanya ng kinakailangang pahinga mula sa lahat ng pag-iisip na iyon. Pagkatapos ng tawag, naalala niya ang lahat ng moments nilang dalawa at hinihiling na sana ay hindi na sila magkahiwalay. Samantala, nahihirapan si Shori sa pagtulog at naalala ang oras na sinabi sa kanya ni Kaneki na siya ay isang kandidato para pakasalan siya. Ang lalaki ay sobrang excited na lumaki at pakasalan siya, pero nang tanungin ni Shori kung ano ang nagustuhan niya sa kanya, sinabi niyang ito ay ang katotohanan na siya ay isang prinsesa. Napagtanto ni Shori kung gaano siya nahihirapan dahil sa kanyang katayuan, at iniisip kung gaano karaming mga bagay ang maaaring maging siya kung hindi siya ang prinsesa. Isang araw, napadpad siya sa silid-aklatan ng kanyang lola, kung saan nagsimula siyang magbasa ng romance manga, na nagbigay sa kanya ng ibang pananaw sa pagpili ng kapareha sa buhay. Naalala rin niya ang oras na hiniling sa kanya ni Echiro na pakasalan siya sa hinaharap, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung ano ang gagawin niya kung magbago ang kanyang damdamin bukas. Kinabukasan, tila nababalisa si Miyako tungkol sa seremonya, ngunit tiniyak sa kanya ni Kino na magiging maayos ang lahat.
Samantala, nakabihis na si Shori para sa seremonya, at si Kaniki ay natutuwa nang makita kung gaano siya kaganda sa damit na iyon. Nag-aalok siya na maging kapareha niya sa hinaharap at nangakong magsusumikap siya upang maging karapat-dapat sa kanya, ngunit tinamaan na siya nito ng silent treatment. Sa kabilang banda, si Echiro ay kasama ni Makato sa isang magarbong resort kung saan nalaman niyang hindi sila sasamahan nila Miyako at Kino ngayon. Pagkatapos, nagkita sila ni Shori, at mabilis na napansin ni Echiro na mukhang pagod siya, higit sa lahat dahil gising siya buong magdamag na umiiyak. Nang makaupo na sila, sinimula ni Kaniki na i-record ang seremonya para sa mga magulang ni Shori, at inilabas ni Makato ang isang sagradong inumin sa isla na magpapakita ng stinger sa loob ni Echiro. Pagkatapos niyang inumin ito, may lumabas na stinger sa kanyang noo, at inutusan si Shori na bunutin ito gamit ang forceps. Sa panahon ng procedure, naalala ni Echiro ang lahat ng magagandang pagkakataon na ginugol niya kasama si Shori at nais niyang mas nakausap siya tungkol dito. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano siya kahalaga sa kanya, at nahihiya lang siyang aminin ang totoong nararamdaman. Akala niya ay magkakaroon sila ng lahat ng oras upang pag-usapan ang mga bagay na iyon ng dahan-dahan, ngunit ngayon ay natatakot siya na ang kanyang damdamin ay maglaho kapag naalis ang stinger. Nang malapit na niyang sabihin sa kanya kung gaano niya siya kamahal, hinayla ni Shori ang stinger, na ikinagulat niya. Idineklara ito ni Makato at Kaniki na isang tagumpay at malapit nang umalis, ngunit nang nag-aalinlangan si Shori kung mahal niya pa rin siya, nagulat si Echiro at niyakap siya, na nagsasabi na mahal niya siya ng higit pa kaysa dati. Habang lumuluha sila, gusto ni Kaniki na makialam, ngunit pinigilan siya ni Makato sa pagsasabing kumpleto na ang kanilang trabaho. Pagkatapos, nanatili sina Echiro at Shori sa resort hanggang sa gabi, masaya na napanatili ang kanilang pagsasama sa kabila ng insidente. Pagkalipas ng ilang araw, niyakap ni Maki at Fumio si Shori bago umalis papuntang paaralan, at ipinaliwanag ni Echiro na talagang masaya silang nagpasya siyang manatili sa kanila. Sinabi ng ating bida na kailangan niyang tapusin ang isang draft ngayon at maaaring makipag-date bukas, kaya tumalon si Shori sa tuwa. Nang maglaon, napagtanto ni Shori na ang lahat ng kanyang mga damit ay itim, at dahil ito ang kanilang unang date mula noong anunsyo, nagpasya siyang bumili ng mga bagong damit para sa okasyon. Habang papunta siya sa mall, naabutan niya si Chihiro at sinabi ang kanyang problema sa pagpili ng isang bagay para sa isang date. Nag-aalok si Chihiro ng tulong sa kanya sa bagay na ito, at kahit nakaraniwang isinusuot ni Shori ang gusto niya, nararamdaman niya ngayon ang pagnanais na umapela kay Echiro sa kanyang hitsura. Gayunpaman, binanggit ni Chihiro na si Echiro ay ang uri ng lalaki na maghahatid ng mga papuri na umaasang makakasama. Naalala niya ang oras na umiiyak siya sa pagkakaroon ng orange na kimono ng gusto niya ng asul, at habang sumusulat siya, sinabi sa kanya ni Echiro na para siyang bulaklak sa lahat ng berde, na nagpasaya sa kanya. Nang makita ang kanyang pamumula, tinanong ni Shori kung may nararamdaman siya para kay Echiro, at ipinahayag ni Chihiro na mahal niya ito sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na nagsimula ito na wala lang, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang maghangad ng higit pa. Gayunpaman, tanggap na niya na hinding-hindi siya mamahalin pabalik ni Echiro, kaya hindi na ito gaanong masakit tulad ng dati. Idinagdag pa niya na gamaan ang loob niya nang magsimulang lumabas si Echiro kasama si Shori, at ipinangako niya na talagang masaya siya para sa kanilang dalawa. Maya-maya, umuwi silang dalawa, at excited na sinabi sa kanya ni Shori na lumabas siya para mamili para sa kanilang date bukas. Dahil dito, napagtanto ni Echiro na siya ay nakadamit bilang isang ermitanyo at kailangang bumili ng isang bagay na gagawing mas presentable siya. Agad siyang tumakbo sa kinaroroonan ni Sano upang humingi ng tulong sa pagpapalit sa kanya mula sa isang kahindak-hindak na talunan, tungo sa isang hindi gaanong kakilakilabot na talunan. Nagulat si Sano nang makita si Echiro sa ganitong estado, at napagtanto niya na ang pagkauhaw sa pagkuha ng ilan ay talagang nagbabago ng isang tao. Kinabukasan, dumating si Echiro sa kanilang tagpuan na mukhang isang talunan parent, at ipinakita ni Shori na ang tunay na pag-ibig ay bulag. Pagkatapos magalak sa isa't isa, nagsimula silang maglakad-lakad, lahat ay masaya at kinakabahan sa parehong oras. Nang maglaon, pinapanood nila ang mga tao na nag-ice skating at nagpasya na subukan ito, napagtanto lamang na sila ay hindi gaanong kahusay kaysa sa isang retiradong atleta. Sa kalaunan, nalaman ni Shori kung paano panatilihin ang kanyang balanse at inalok si Echiro ng isang kamay upang ilakad siya palabas.
Gayunpaman, gusto ni Echiro na gawin ito sa kanyang sarili, kaya hiniling niya sa kanya na hintayin siya. Nang maglaon, pinagmamasdan siya ni Shori mula sa labas at naalala si Chihiro na nagtapat sa kanyang pagmamahal sa kanya. Katulad niya, hindi niya naiintindihan ang tunay niyang nararamdaman sa simula, ngunit ngayon ay napagtanto niya kung gaano niya kamahal si Echiro. Habang papunta ito sa kanya, lumuha ito, ipinaliwanag kung gaano siya natatakot na mawala siya sa insidente. Ibinahagi ni Echiro ang damdamin, nanghihinayang kung paanong hindi niya tunay na sinabi ang kanyang damdamin noon. Naniniwala siya na kung na-fall out of love siya pagkatapos ng insidente, magiging genuine na sana ang nararamdaman niya na mahuhulog na naman siya sa kanya. Inihayag ni Echiro kung paano siya nag-aalangan na hawakan ang kanyang kamay dahil ayaw niyang isipin ito na nagsasamantala siya. Ngunit ngayon, napagtanto niya na kung ano ang mayroon sila ay tunay. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang mas maging open sa kanya, at nag-alok na hawakan ang kanyang kamay. Magkahawak kamay ang dalawa at umuwi, at talagang masaya si Maki na makita silang nag-date sa isa't isa. Nang maglaon, nag-alala si Echiro kung magkano ang ginastos nila noong nakaraang buwan sa mga biyahe at nagpa siya na bawasan ang mga gastos para sa buwang ito. Sa sandaling iyon, pumasok sina Maki at Fumio sa silid upang ipaalam sa kanya na maglalaro sila sa parke kasama ang kanilang mga kaibigan mamaya. Habang naglalaro ang mga bata, nagiging maulap ang kalangitan, at inalok sila ng isa sa kanilang mga kaibigan na pumunta sa kanyang lugar. Hiniling din niya kay Maki na sumama sa kanila sa amusement park mamaya, ngunit tinanggihan siya ni Maki. Habang naglalakad siya pauwi kasama si Fumio, nakita sila ni Shori at napansin niya ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pag-uwi nila, sumama si Shori kay Maki na napagtantong narinig niya ang lahat at hiniling sa kanya na huwag sabihin kay Echiro ang tungkol dito. Nang maglaon, si Shori ay nasa kanyang silid at nakaramdam ng pagkabalisa dahil hindi pa niya nakita si Maki na malungkot ng ganito. Sa kalaunan ay hindi niya ito kinaya at lumapit kay Maki, nangako na ililihim ito kay Echiro kung sasabihin niya sa kanya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Ipinaliwanag ni Maki na ang dahilan kung bakit hindi siya sumama sa kanyang mga kaibigan ay dahil natutuwa siyang makipaglaro kay Fumio, ngunit alam ni Fumio na nagpipigil siya dahil ayaw niyang iwan itong mag-isa. Nang sabihin niya sa kanya na makipaglaro sa kanyang mga kaibigan, si Maki ay nagsimulang umiyak ng malakas, at si Echiro ay tumakbo upang tingnan siya. Napagtanto niya na kahit na nasisiyahan si Maki sa piling ni Fumio, tinatanggihan niya ang kanyang mga kaibigan dahil sa tingin niya ay marami nang ginagawa si Echiro para sa kanila. Nakita niyang nag-aalala siya sa mga bayarin kanina, at naisip niyang bawasan ang mga gastusin niya para matulungan siya. Gayunpaman, si Echiro ay tila nabalisa, ipinaliwanag na siya ay nagtatrabaho ng husto para ang kanyang pamilya ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa mga gastos, ngunit dahil sila ay nag-aalala, pakiramdam niya ay binaygo niya sila. Pagkatapos ay comfort ni Echiro si Maki, hinimok siya na ibahagi ang kanyang mga problema sa kanya. Sa huli, nakipag-ayos si Maki kay Fumio at humingi ng paumanhin sa naging sanhi ng gulo na ito. Tinanong niya kung ano ang gusto niyang gawin kasama ang kanyang mga kaibigan, at inihayag niya na talagang natutuwa siyang maglaro ng mga paputok. Nangako si Echiro na dadalhin sila sa pagdiriwang ng paputok sa susunod na taon, ngunit nanguna si Shori at nagpa siya na magkaroon ng sarili nilang pribadong pagdiriwang sa gabing iyon. Habang naghahanda ng noodles sina Chihiro at Echiro, inimbitahan nila sina Ma'am Oka at Sano at nagpa siya na magkaroon ng outdoor party. Habang kumakain sila, bumalik si Anami mula sa trabaho, at inanyayahan siya ni Shori na sumama sa kanila. Nang tanungin ni Echiro kung kailan sila naging magkaibigan, ibinunyag ni Shori na nakatagpo siya sa kalagitnaan ng gabi, at tinuruan pa siya ni Anami na gawan ng kutiks ang kanyang mga kuko. Matapos ang lahat ng nasabi, ang grupo ay nagsindi ng mga paputok, at si Maki ay nagpasalamat kay Echiro para sa lahat ng kanyang ginawa para sa kanila. Nang maglaon, pinasalamatan ni Echiro si Shori sa pag-set up nito dahil hindi naisip ng kanyang sariling utak ito sa loob ng 1,000,000 taon. Gayunpaman, naniniwala si Shori na ito ay isang pagsisikap ng grupo, at lahat ay nararapat sa pantay na kredito para dito. Muli ay nagpapasalamat si Echiro kay Shori sa pagpaparamdam sa kanya na napapaligiran siya ng mga taong nagmamahal sa kanya, at pinayuhan siyang gumala ng malaya dahil hindi na siya nakagapos sa mga taong bituin. Sinabi ni Shori na gusto niyang mag-explore ng maraming bagong bagay sa mundo, at magsisikap siyang maging malaya sa pananalapi para doon.
ibinunyag din niya na siya ang magpo-propose kay Ichiro, na nagpa-blush sa ating bida. Habang magkahawak sila ng kamay, sumama sa kanila sina Maki at Fumio, at binabati sila ng lahat sa pagbuo ng isang matagumpay na relasyon.